Hindi ba ito blind date? Bakit may dalawang tao? Hoy, mga babae! Ako si Ryan. 20 na ako. Delivery driver ako. Mga 7 o 8,000 piso ang kinikita ko kada buwan. Walang kotse, walang bahay. Nagrerenta muna ako. Uy, Pogi. Ako si Stella. Ito ang kapatid kong si Luna. 26 na siya. Harvard, Finance, at Business Administration. 2 PhD. Ang taunang kita niya ay halos kayang bilhin ng delivery company mo. May kotse at bahay siya. Ang taong hinahangaan niya ay ang Dragon King na sobrang yaman at makapangyarihan. Hinahangaan mo ako? Sir, ako, si Luna, ay hindi papayag na may sinuman na magpanggap o dumungi sa dignidad ng Dragon King. Ikaw, Hindi. Ako. Ibig kong sabihin, ang taong hinahangaan mo ay siya rin ang hinahangaan ko. Ate, huwag kang masyadong mahigpit. Bigla ko na lang gustong-gusto ng tickets para sa concert ng Chinese pop diva. Sayang, sold out na kahit may pera ka. Gusto mo sila? Mabibigay ko sila sa'yo. apelido Long, isang jade na hugis dragon. Makinis sa buong ibabaw. Siya kaya ang tinutukoy ni Lolo? Imposible. Kahit medyo broke ako ngayon, masipag ako. Kung mananatili ka sa akin, magtatrabaho ako ng mas maigi at kaya kong kumita ng hindi bababa sa 10,000 kada buwan. Ibibigay ko sa iyo lahat. Sir, hindi maikakaila na mabuti kang tao. Nakakaantig ang iyong sinseridad. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kami nandito para sa blind. Di ba table 6 ito? Ito ang VIP Table 6. Ang ibig mong sabihin ay yung Table 6 sa lounge. Pasensya, pagkakamali ko. Uy, ganda. May surprise na darating. Ate, sa tingin ko magaling si Kevin. Gusto mo siyang i-consider? Pwede mo siyang gamiting shield para magkaroon ka ng oras na habulin yung Dragon King. Hindi naman masamang idea. Ate, nagbibiro lang ako. Huwag mong sabihing seryoso ka. Ate, yung top diva ng Huaguo personal na nagbigay sa akin ng 2 ticket sa concert. Hello, ikaw pala. Ang liit ng mundo. Ikaw ay isang walang kwentang delivery guy at may lakas ka ng loob na pumunta sa speed date? So, ang mga delivery guy, wala bang karapatang mag-date? Tingnan nyo, lahat ang speed dating event na ito ay nangangailangan ng bachelor's degree o mas mataas, isang matatag na trabaho, taunang kita na 200,000 o higit pa para lamang maging kwalipikado. Bakit ang bawat Tom, Dick at Harry ay pumupunta rito? Kahit isang walang kwentang delivery guy ay naglakas loob na pumunta sa party na ito. May lakas ng loob talaga itong delivery guy. Oo. Ang ibig sabihin, pumunta para makipag-date sa isang babaeng ganito kaganda. Kailangan ng tapang iyon. Kita mo? Ikaw ay isang mababang uri. Sahod-sahod lang ang buhay mo. Hindi ka karapat-dapat na narito. Umalis ka na. Ingatan mo ang iyong sinasabi. Tigilan mo ang diskriminasyon sa trabaho. Oo, nandidiskrimina ako, ano? Ikaw ay isang mababang uri. Mababang kita. Hindi matatag. Trabaho na parang aso. Buhay na parang baboy. Itong bag, nagtatrabaho ka araw at gabi ng ilang buwan at hindi mo pa rin ito kayang bilhin. Hindi ko talaga kayang bilhin. Pero alam ko, binili mo ang bag na ito sa 24 na buwang hulugan. Ikaw ay mababaw lang. Nakikita ba ng lahat? Itong walang perang talunan ay may lakas ng loob na pumunta sa date? Walang pera, walang degree. Sino ang magpapakasal ng anak sa ganyang lalaki? Hindi nagtatrabaho ang anak ko. Pumipila ang mga gwapong lalaki para habulin siya. Mas marami siyang designer bags kaysa sa kanyang magamit. Ja, narinig mo ba iyon? Isang mababang uri tulad mo? Walang may gusto na pakasalan ang kanilang anak sa iyo? Umalis ka na. Hoy, anong coincidence? Nagkita tayo ulit. Tara na sa opisina ng rehistro. Ha? Bilisan mo, bayaw! Ang cute mo naman. Sadyang umupa ka ng mga artista para hiyain ako, di ba? Tingnan mo ang sarili mo. Walang magpapakasal sa'yo. Maraming magagandang babae ang gustong magpakasal sa akin. Cute! Tumigil ka na sa pagpapanggap. Ngayong gabi, ako. Pero dadalo ako sa marangyang banquet ng Lengru. Makikipag-flirt sa kahit sinong lalaki at dudurugin ka niya. Ang pogi ng anak ko. Ang anak ko rin ay, umalis ka.
Miss Leng, ikakasal na tayo. Lolo, tiis lang ng kaunti. Makakahanap ako ng Divine Doctor. Nakatadhana ang buhay at kamatayan. Matagal nang tinanggap ito ni Lolo. Hindi ko mapigilang mag-alala sa'yo. Pwede mo ba akong pangakuan ng isang bagay? Si, Gusto ni Lolo na magpakasal ka sa isang lalaki. Long ang apelyido niya at may foster mother siya. Sa kanyang leeg, may suot siyang dragon-shaped jade pendant. Sa totoo lang, ang tunay niyang pagkatao ay Lolo. Yun na, pangako ko kay Lolo. Kaya kailangan kitang pakasalan. Huwag kang magkamali ng intindi. Magpartner lang tayo. Tinulungan mo akong mag-save ng face. At gusto kitang hiramin para mawala ang mga manliligaw. Gusto rin kitang hiramin para maalis ang mga manliligaw ko. Para maipagpatuloy ko ang paghabol sa Dragon King. Ano? Miss Leng, Leng Xiao Tian ba ang pangalan ng lolo mo? Tian? Paano mo nalaman? Kilala mo ang lolo ko. Ikaw, matandang tuso. Pinautang mo ako noon para lang mailagay mo ang apo mo sa akin. Narinig ko na. Miss Leng, hindi ba't hinahabol mo ang Dragon King? Tapos, pinakasalan mo ako? Paano mo siya mapapakasalan mamaya? Nag-iisip ka ng sobra. Kasal lang tayo sa papel. Para sa mutual benefit lang. Delivery man ka lang. Kung ikukumpara sa Dragon King, ikaw ay butil ng buhangin sa buwan. Sa paningin ko, walang makakapantay sa Dragon King. Pagkatapos ng lahat ng ito, maghihiwalay tayo. Pagkatapos, itutuloy ko ang paghabol sa Dragon King. Paano kung ibig sabihin? Kung sakali lang? Paano kung ayaw mong makipaghiwalay? Sa tingin mo ba posible iyon? Bahala na. Maganda naman itong babae. At mahilig siyang mag-compliment sa akin. Medyo malamig, pero ang nanay ko lagi na akong kinukulit sa kasal. Gawin na lang natin. Sige, iyan na ang gagawin natin. Ano? Mukhang nag-aatubili ka. Hindi. Ang mapaboran ng isang CEO na tulad mo, sobrang saya ko. Paano ako mag-aatubili? Ito ang susi ng wedding apartment natin. Dito ka natitira mula ngayon. Bawat buwan, bibigyan kita ng 100,000. Sige, kukunin ko ang susi. Pero, Walang pero. Gampanan mo lang ang papel mo. Ito ang imbitasyon sa party ngayong gabi. Mag-ayos ka. Isasama kita para makilala ang ilang connections. sige, hoy. Kaya ngayong gabi, wag mo akong iwan. Dahil pinakasalan mo ako, kung gayon, kailangan ang bride price. Raksha, maghanda ka ng isang masaganang regalo para sa CEO ng Leng. Nanay, Ryan, Jenny, anong ginagawa niyo rito? Nagliilinis lang kami. Sino ang nagsabi sa inyong gawin ito? Hindi namin kailangan ng pera. Nanay, umuwi na tayo. loko ka anak. Temporary lang kami. Pero dito, kumikita kami ng 200 piso kada araw. Ako at si Jenny, magkasama, kumikita ng 400. At ikaw, anak, kamusta naman ang blind date? Oo nga, Ryan. Kwento mo naman. Maayos naman. Nanay, kinuha ko na ang marriage license ngayon. Ang galing! Napapanatag na ang loob ko. Ryan, hindi ba sinabi ni nanay kung hindi ka talaga makahanap ng girlfriend, ako na lang ang pakasalan mo? Hindi naman tayo magkadugo. Pamilya naman tayo. Mas madali kung tayo na lang. Ay, ito pala ang pamilyang mahirap. Talaga namang walang kwenta ang mga mahihirap. Bagay lang silang maglingkod sa mga tulad natin, ang mga nakatataas. Kaya ikaw pala ang nang-api sa anak ko ngayon. Ikaw! Iminumungkahi ko na tumigil ka na diyan. Nanay, okay ka lang? Ayos lang, bobo ka. Umupa ka ng tao para insultuhin ang anak ko. At naglakas loob ka pang manakit sa akin. Tingnan mo! Itong matchmaker ang nag-ayos sa akin sa isang pamilyang mahirap. Maniwala ka, isang tawag lang at masisiba kayong lahat. Miss, kami talaga ang mga tagalinis dito. Pakiusap, maging mabait ka. Huwag mo na silang pansinin. Magpatuloy ka sa trabaho mo. Pupunta kami doon para magtrabaho. Tigil, ininsulto mo ako. At akala mo isang salita lang ay mawawala na. Nanay, Gusto mo to. Ano? Ang mga mahihirap ay mahihirap. Hindi man lang makakita ng 100,000 sa isang buwan. Sino ka ba? Karapat-dapat kang maging mahirap habang buhay. Uncode, Hindi ako kumikita ng 100,000 kada taon. Pero sa Huago, Hahaha, oh please, ang kapal ng mukha mo. Sa Waxia, walang katapusang yaman ko. Bakit hindi mo na lang sabihin ikaw na mismo ang Dragon King? Hoy, ma'am, yung anak mong walang pera. Okay lang, pero sa tingin ko, may problema siya sa ulo. bilyonaryo. Sa paningin ko, walang halaga. Ikaw, kawawang talunan, magpa-check ka. Rakshasa, sabihin mo sa mundo bumalik na ako. At saka, sa loob ng 7 araw, magdaraos ako ng welcome back party. Hahaha. Nakakaiyak sa tawa.
Tapos ka na ba sa pagyayabang? Pabalik na piging? Sa tingin ko, papunta ka sa mental. Dude, iba ka talaga. Ang galing mo umarte. Kung ikaw ay talagang ganyan kayaman, ako naman ay ang presidente ng Migo. Kung totoo ang sinasabi mo, luluhod ako ngayon din at yuyuko ako sa iyo araw-araw. Hindi, sandali, yuyuko ako ng 1 taon. Tatandaan ko iyan. Sa loob ng 7 araw, iimbitahan kita sa piging. Tapos, tuparin mo ang pangako mo. Tina, Ma, sa loob ng 7 araw, gagawin ko kayo ang pinakamasayang tao sa mundo. Maniwala ka sa akin. Tara, alis na tayo. Tigil. Sino nagsabing pwede kang umalis? Anong karapatan mong pigilan kami? Dahil siya ang babae ko. Ate, ito si. Ipakilala ko kayo. Ito si Sean, ang batang master ng Shaw Group. Mga assets, mahigit 1 bilyon Sean ay nobyo ko. Nagkita kami ngayon at ito'y pag-ibig sa unang tingin. Ate Bayaw. Mula ngayon magkakapamilya na tayo. Huwag kayong mag-alala. Susuportahan ko kayo. Kayo pwede niyong gawin ang gusto niyo. Sino bang nagsabi sa party na ipapahiya nila tayo? Ngayon, tingnan mo kung sino ang napahiya ngayon. Anong nangyayari? Bayaw siya iyon na nagsabi sa Hua na walang katapusan ang yaman niya. Sinabi rin niya na kami luhod sa party at humingi ng tawad sa kanya. Tingnan mo siya. Nakakaloka siya. Ma, Bata, nagsasalita ka ng walang kwenta. Ang party na ito ay hino-host ni Presidente Luna ng Luna Group. Tigilan mo na ang pagyayabang. Ang party na ito ay hino-host ng asawa ko. Gusto kitang paalisin sa isang salita lang. Tama ba ang narinig ko? Si Presidente Luna ng Luna Group ay asawa mo? Hoy, bakit hindi mo sabihin na ang Dragon King ay kapatid mo? Pinapayuhan kita bago ako mawalan ng pasensya. Umalis ka na dito ngayon. Hindi mga guwardiya. Itapon ang pamilyang ito ng mga pobreng gago palabas dito. Gusto kong makita kung sino ang mga has na hawakan ang lalaki ko. Gusto kong makita kung sino ang mga has na humawak sa lalaki ko. Ikaw pala. Nagtataka ako. Bakit ikaw na naman? Walang kwentang artista. Ibig kong sabihin, itong delivery guy, magkano ang binayad niya sa'yo para pagurin mo ang sarili mo? Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo, umalis ka na. Hindi ito lugar para sa'yo. Sampalin mo siya. Pinalo mo ako. ate, artista ba talaga siya? Huwag kang magkamali. Imposible. Sean, may connection ka. Siya ba talaga si President Luna? Hindi ako sigurado. Si President Luna ay hindi mahilig sumikat. Ngayong gabi, tanging ang business elite si Mr. Kevin ang makakaalam. Kaya hindi ba dapat tayo maging maingat? Hindi mo naman talaga iniisip na itong walang kwentang artista ay si President Luna talaga, di ba? Isipin mo, isang delivery guy na walang background, ang asawa niya ang magiging CEO ng Luna Group, kahit ang nobela ay hindi maglalakas loob na isulat ito. Tama, talagang imposible ito. Kung siya talaga ay nagpakasal kay President Luna, magde-deliver pa ba siya ng package? Ang nanay at kapatid niya maglilinis pa rin dito? Paano kung ang kapatid ko ay... Sinong nag-utos sa iyong magsalita? Umalis ka. Ate, inaapi niya ako! Tahimik! Sa tingin ko, palayasin na natin sila bago dumating ang mga VIP at mapahiya tayo. Guwardiya. Mr. Wright, marami na po akong narinig tungkol sa inyo. Mr. Wright, dito po. Mga hamak, umalis kayo sa daan. Nandito si Mr. Wright. Di niyo ba nakikita? Tara, alis na tayo. Hindi humaharang ang mabubuting aso. Anong ginagawa mo? Inaalis ang mga aso. Di mo ba nakikita? Ikaw! Si Mr. Wright na ito ay isang business tycoon. Ikaw lang ba? Kung sirain mo ang negosyo ng lahat, kaya mo bang bayaran iyon? At ikaw, walang kwenta kang artista. Yung delivery guy ang sinasabi ko. Magkano ang binayad niya sa'yo para magtrabaho ng husto para sa kanya? Matauhan ka. Umalis ka. Hindi ka dapat narito. Mr. Wright, bakit mo ako sinaktan? Sinong nagbigay sa'yo ng tapang para kausapin si Miss Lena ng ganyan? CEO Leng po ba talaga kayo? Miss Luna? Nabulag ako kanina. Hindi ko kayo nakilala. Tinispress ko kayo. Humihingi po ako ng tawad. Pasensya na po. Pasensya na po kami, Miss Leng. Ang kapal ng mukha ninyo, pati pamilya ninyo. Ryan, sobrang lapit mo kay Miss Leng. Recommend mo kami. Oo. Ang baho mong courier, hindi si Ryan. Ryan, tulungan mo naman kami. Malapit ka kay Miss Leng. Siyempre, asawa ko siya. Miss Leng, inuutusan kita. Ngayon din, agad-agad. Hiwalayan mo itong hamak na lalaki. Miss Leng, kailangan ko bang ulitin? Mr. Kwan, personal kong bagay ito. Wala kang pakialam dito. Wala akong pakialam. Akala mo ba napunta ako sa party na ito ngayon ng walang dahilan? Lahat ay para sa iyo. Pero ikaw, sa halip, nang walang sabi, pinakasalan mo ang daga na ito. Hoy, wala akong ginawa sa iyo.
Bakit mo ako minumura? Pwede mo akong murahin, okay lang. Pero ano ang karapatan mo para sigawan ng asawa ko ng ganyan? Pinakasalan niya ako. Pinakamagandang desisyon na ginawa niya. Anong sinabi mo? Sabi ko, ikaw na mabahong delivery guy. Ang kapal ng mukha mo. Nagsalita ka ng kalokohan sa harap ni Mr. King. Kahit umutot si Mr. King, sapat na para mabango ka habang buhay. Akala ko mayaman ka. Pero cute ka lang pala. Sa tingin mo makakapangasawa ka kay Luna. Miss Luna, dumating ako ng may sinseridad ngayon. Mga gwardiya, dalhin ang mga regalo. Mr. King, para kay Miss Luna, 5 imbitasyon sa piging ng Dragon King. Isang 20 karat na magaspang na diamante, isang internasyonal na kontrata, kabuuang halaga, 10 milyon. Bigla siyang nag-alok. 10 milyon bilang bigay kasal. Napakayaman ni Mr. King. Ulubi, itong 10 milyong bigay kasal, kaya mo bang tapatan? Wow, 10 milyon. Ang dami. Sayang. Hindi man lang bahagi ng regalo ko. Ikaw, Pulubi. Nababaliw ka ba? Nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Miss Luna, nakikita mo? Itong mabahong peste na pinakasalan mo, baliw na baliw siya. Bakit di mo hiwalayan? Mas gusto mo bang pakasalan ako? Malaki nga ang sinasabi niya, pero kasal na ako sa kanya. Kaya siya ang asawa ko. Iyon ang totoo. Ayoko ng mga taong nakikialam sa personal kong buhay. Mr. King, magpakita ka ng respeto. Luna, talaga bang lalabanan mo? Ang kontratang ito makakalutas sa agarang krisis ng iyong pamilya. Siyempre, madali lang yan. Pakasalan mo ako, ipapangako ko ang Leng Corporation mo ay mamumuno sa mundo ng negosyo. Kung hindi, Paano kung hindi? garantisado ko, malulugi ang pamilya mo sa 10 araw. Binabantaan mo ba ako? Paano kung oo? Wala kang pagpipilian. Sabi ko, Mr. Dogay, Mr. King pala. May problema ka ba sa pandinig? Hindi mo ba narinig na ang bride price mo ay kaawa-awa? Kung wala ka, basta nandito ako. Ang kumpanya ng asawa ko ay tatakbo ng maayos. Umalis ka na. Ulubi ka. Akala mo kaya mo? Ako lang. Pagkatapos ng lahat ng usapang ito, nasaan ang bride price mo? Huwag mong sabihing nasa langit. Sige, umuwi ka na. Ako na ang bahala. Hindi mo ako matutulungan. Asawa kita. Sino pa ba ang tutulungan ko? Tama, ang isa mong sinabi kanina. Alin? Nasa langit nga ang bride price ko. Oh, si. Tingnan nating lahat kung may bride price sa langit. Kung wala, itapon ang lalaking ito palabas agad. Dumating na. Para kay Miss Luna, 100 imbitasyon para sa bangkete ng Dragon King. Isang 50 karat na asul na diamond na kwintas, at isang 200 milyong piso na kontrata. Ipinadala mo ba lahat ito? Paano nangyari iyon? Talagang ipinadala niya ang mga regalo para sa pamanhikan. Oh my God! 100 imbitasyon, isang 60 karat na pink na diamond na kwintas, at isang 200 milyong piso na kontrata. Kung ito ay para sa amin, hindi namin. Sa isang buhay. Hindi namin ito gagastusin sa 10 buhay. Paano nangyari iyon? Delivery guy lang siya, walang kwenta. Oh, imposible yon. Malamang may mali. Grace, anong nangyayari? Kailan naging napakayaman ni Jack? Oh, Mago! Sinabi ko sa'yo! Hindi tayo lolokohin ng kuya! Ano sa tingin mo ngayon, Mr. King? Mr. King, Mr. King, anong ginagawa mo dito? Naglakbay ako ng 1,000 milya para makipagnegosyo sa iyo. At nauwi akong iniinsulto ng mga daga na ito. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang unang nakialam sa kasal ng kapatid ko. At saka, nakipag-compete sa bayaw ko sa mga regalo. Ngayong hindi ka nanalo, nagsisimula kang magsalita ng kung ano-ano. Wala ka bang hiya? Miss Stella, paano mo alam na hindi Ang mga regalong ito, ipinadala ka ba ng bayaw ko para ihatid ang mga ito? Di ba? ang mga regalong ito? Ipinadala ko sila para kay Mr. Kwan. Ano? Mr. Fu? Ang mga regalong ito, talaga bang hindi siya ang nagpadala? Itong dukhang lalaki, paano niya kayang bayaran ang ganito kalaking dote? Sa inyong lahat, idinagdag ko ang doteng ito. Ang una ay paunang bahagi, ngayon, isang sorpresa. Nakikita naman ninyo lahat, di ba? Dumating ako para kay Miss Luna ng may katapatan. wala kang hiya. At ikaw, para sumipsip sa iba. Nagbago ka ng kwento mo. Hindi ka ba takot masunog? Ang tapang mo.
Sino ang hindi nakakakilala kay Mr. Kwan, Mr. Fu? Sila ang mga higante sa negosyo. Paano ang isang tulad mo naglakas loob na punahin sila? Para ka ng patay? Ate, anong gagawin natin? Bilisan mo. Tulungan si Bayaw na makaisip ng paraan. Hayaan mo siyang matalo. Harapin ang katotohanan. Hindi naman masama yun. Paano kung galing talaga sa Bayaw ko? Imposible. Sinuri ko na lahat ang background niya. Hindi niya kayang magkaroon ng ganyang koneksyon at ari-arian. Ikaw na dukhang talunan. Lumuhod at yumuko ka sa akin ngayon. Baka isipin kong pakawalan ka. Mr. Kwan, pinapatawad ng dakila ang kasalanan ng maliit. Binibigyan kita ng pagkakataong lumuhod at yumuko ngayon. Kayong mga alipores. Sana hindi kayo magsisisi dito. Leo, binibigyan kita ng 15 minuto para pumunta sa Paradise. Ang pangalan ni Ginoong Lee ay hindi mo dapat banggitin. Tama. Sobrang yaman ni Ginoong Lee. Kahit isang hibla ng buhok niya ay mas mahalaga kaysa sa pulubing tulad mo. Nagmamayabang ka, kahit man lang, maging kapani-paniwala. Kaawa-awa. Puro mga tanga. Ginoong Ford, masyadong mapusok ang anak ko. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. May ilang daang dolyar ako. Maliit na bagay lang ito. Ma, Saan galing itong pulubing talunan? Ilang daang dolyar? Para sa isang pulubi. ikaw. Alis na kami. Ryan, maging mabait ka. Tara na. Sino nagsabing pwede ka nang umalis? Boy, sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses, saka kita pakakawalan. Ginoong Chan, patawarin mo po siya. Sisiguraduhin kong matututo siya. Kailangan ng disiplina ang mga bata. Ang mga mayayabang na gago ay kailangang matuto sa mahirap na paraan. Hoy, hindi mo ba sinabi na ang anak mo ay hahanapin si Ginoong Lee at maniningil? Nasaan na siya? Nagbibiro lang ang anak ko. Huwag mo itong seryosohin. Pamilya ng mga peste. Ginoong Chan, o kaya ay papagulatin ko siya. Mga guwardiya. Baliin ang mga binti ng talunang ito. Nandito ang pinakamayamang tao, si Ginoong Lee. G. Lee. Bakit ka naparito? Bastardo. Traidor ka. Mandy, akala ko dumating talaga si Jilly. Huwag mong sabihin na tinawag mo siya dito. Imposible. Delivery guy lang siya. G. Lee, ikaw, bakit mo ako sinaktan? Bakit kita sinaktan? Naiintindihan mo na ba? Hindi ko alam. Ako. Sige, pakinggan mo ako. Lahat ng ari-arian mo ay i-freeze ng walang taning. Mula ngayon, kung maglakas loob kang bumalik sa negosyo, gagawin kitang hindi makakapamuhay at hindi makakamatay. G. Lee, ano ang nagawa kong mali? Bakit mo to ginagawa sa akin? Paalalahanan kita. Kinuha mo ang mga alay ng Hari ng Dragon at binaligtad ang katotohanan. Akala mo ba nakasakit ka sa Hari ng Dragon? Kaya ko pa bang protektahan ka? Ito ba talaga ang mga alay ng Hari ng Dragon? Paano naging hari ng dragon iyan? Ako. Ate, kailan mo? Napanalunan ang hari ng dragon? Ang galing. Ah, hahaha. G. Lee, tagal na. G. Kwan, di ba? Payuhan kita. Ang Hari ng Dragon ay hindi dapat paglaruan. G. Lee, ano ang ibig mong sabihin? Maliit na bagay lang. Bakit ka pa? Bukod dito, ang Hari ng Dragon ay nagre-retiro, bihira makipaglaban sa mundo. Akala mo ba maaasahan mo siya para takutin ako? Anong sinabi mo? Hindi ko narinig yan. Sabi ko, ang Hari ng Dragon ay nagre-retiro, bihira makipaglaban sa mundo. Ikaw makakaasa ka sa Hari ng Dragon para takutin ako. Halika rito. Ang kapal ng mukha mo. Ha? Inagaw mo ang mga alay ng Hari ng Dragon. Sa tingin mo ba ito ay maliit na bagay? Hindi ka ba natatakot na ang Hari ng Dragon ay wasakin ka? Ang buong angkan ng Kwan. Mga daga kayo, pambabastos sa akin. Kayo, mamamatay kayong lahat. Ang lalaking ito ay nagkunwaring may dote, at ang yabang pa rin niya. Mr. Kwan, panauhin mula sa malayo. Ginagalang ko po kayo, at sana po ay igalang nyo rin ang iba. Miss Luna, tila hindi mo hinaharap ang realidad. Kahit na gusto kita, pero dapat mong malaman ang lugar mo. At ikaw, may utang ka pa sa akin ng 100 sampal. Ikaw ba ang gagawa, o ako na lang? Ako ay isang lalaki na hindi pumapalo sa sarili. Pero hindi ko rin hinahayaan na palfaming ako ng iba. Pero kapag nangangati ang kamay ko, gusto ko lang pumalo ng tao. Lalo na ang mga walang hiya. Humingi ng tawad. Ikaw, baliw ka ba? Si Mr. Kwan ito. Pumapalo ka sa kanya? Isang grupo ng mga alipin, nangaapi sa mahina, natatakot sa malakas. Kahit sa ganitong punto, sumususo pa rin kayo. Tama na ang usapan. Pakawalan mo si Mr. Kwan. O kaya, ipopost ko ang masasama mong gawa online. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit handa kang maging aso? Sumususo sa iba.
Anong benepisyo ang binigay niya sa iyo? O ito ba ay nasa iyong buto? Hamak ka lang. Ikaw, dahil lang mayaman siya, at ikaw ay isang hamak na tao. Ang yaman niya ay katulad ng isang bansa, at ikaw ay isang delivery guy lang. Tama na ba iyon, Tama na. Luna? Sinaktan ba kita? Hinampas ko ang aso. Ang pagganap mo ngayon ay lampas sa inaasahan ko. Pero, alamin mo ang limitasyon mo. Mahal na kuha ko. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tungkol sa pagluhod at paghingi ng tawad. Maghintay tayo hanggang magkita tayo muli. Bata, pagkalipas ng 7 araw, ay ang handaan ng pagbabalik ng Dragon King. Pagkatapos, idedemanda kita sa handaan. Bata, Huwag mong akalain na nasa taas ka na. Dahil kasama mo si Luna, siya ang babaeng gusto ng Dragon King. Ano ang kaya mong ipaglaban? Kaya mo ba? Sa huli, mawawalan ka ng buhay. Paano kung ako ang Dragon King? Ang baboy ay baboy. Hinding-hindi ito magiging dragon sa langit. Hoy, Mr. Lee. Ang bayaw ko ay talaga ang maalamat na Dragon King? siya ay... batang kaibigan ko, hindi ko alam. Narinig ko lang may gumagamit ng mga regalong pangkasal ng Dragon King para makuha ang pabor ng iba. Kaya, pumunta lang ako para ayusin ito. Tungkol sa iba pa, ako, si Lee, ay walang alam. Mr. Long, bababa ako at maghihintay sa'yo. Sinabi ko sa'yo. Delivery guy? Paano siya magiging Dragon King? Peke lang pala siya. Ang inyong lingkod ay nagbibigay-pugay po sa Dragon King. Tumayo ka. Salamat po, Dragon King. Dragon King, gusto kitang tanungin, bakit hindi mo ako pinayagan ipakita ang iyong pagkakakilanlan kanina? Maghintay tayo hanggang pagkatapos ng 7 araw. Sa loob ng 7 araw na ito, gusto kong subukin muli. Sobra na ba? Gusto mo bang dukutin ko ang mata mo? Pasensya na. Hindi ko alam na bumalik ka na. Ako. Alis na. Ako. Kasal. Ang hassle. Tapos na ako. Dali, kain na. Nakakain ba to? Oo naman. Noong araw, kumain ang prinsesa ng England ng noodles ko at nagmakaawa siya sa akin na pakasalan siya. Huwag kang magyabang. Tikman mo mismo. Anong klaseng noodles to? Masarap naman pala. Tinatawag itong nasa puso kita. Seryoso? Kasal na tayo. Baka pwedeng tingnan mo kung libre ka bukas na sumama ka sa akin sa bahay ng mga magulang ko. I-meet mo ang mga magulang ko. Sorry. Busy ako. Fully booked ako ngayong linggo. Ma, baka umutang tayo sa kuya ko. Sa ganon, ang upa ngayong buwan masosolve. Kalimutan mo na. Alam na alam mo ang sitwasyon ng kapatid mo. Siya ay kasal sa ibang babae. Hindi niya kayang suportahan ang sarili. Tayo, wag nating istorbohin siya. Pero, Kayo, ang upa ngayong buwan, magbabayad ba kayo o hindi? Kung hindi, kasero, talagang babayaran namin ang upa. Kasi, medyo kapos kami sa pera ngayon. Pwede bang? Bigyan niyo po kami ng ilang araw? eto, paano kung ngayong gabi? Kumain ka ng hapunan kasama ko at uminom tayo ng konti. Tapos, hindi ko nasisingilin ang upa ninyo sa buwang ito. Ano bang iniisip mo? Kung maglakas loob kang hawakan ng anak ko, lalabanan kita. Kung ayaw mo, edi sige. Sa pinakamatagal, 3 oras pa. Kung hindi kayo magbabayad, umalis na kayo dito. Ma?
Ano ang gagawin natin? Ito ang card. Ibinigay sa akin ng kapatid mo. Magwi-withdraw ako ng pera. Hintayin mo ako sa bahay. Ma? Ma? Uy, kuya, dinala ni nanay ang card mo sa bangko. Puntahan mo na siya. Ano naman ang dapat ikabahala? Yung pera sa card? Hindi naman mailabas ni nanay lahat. Hindi. Unang beses ni nanay sa bangko. Puntahan mo na si nanay. Sige, sige. Sasamahan ko si nanay sa bangko. Ma'am, pwede bang magtanong? Paano ko kayo matutulungan? Gusto kong mag-withdraw ng pera. Pakita mo sa akin ang iyong ID at bank card. Ang galing naman ng pagkakataon. Ibig kong sabihin, ang pamilya nyo ay sobrang hirap at nagwi-withdraw pa kayo sa counter? Ma'am, ang iyong bank card at ID ay hindi tugma. Nagtataka ako kung bakit ka lumapit sa counter. Lumalabas na nakaw yung card. Hindi nakaw iyan. Card ng anak ko iyan. Tama na, ninakaw mo. Eh ano ngayon? Tigilan mo ang pagsisinungaling. Umalis ka sa harapan ko. Huwag mong hadlangan ang withdrawal ko. Hindi mo pwedeng kunin to. Hindi sa'yo yan. Card ko ito. Hindi mo pwedeng kunin. Isoli mo. Matandang bruha. Matapang kang magdulot ng gulo sa bangko? Gusto mo bang mamatay? Umalis ka na sa harapan ko. Sabi mo card ng anak mo ito? Eh di sabihin mo sa kanya na kunin niya. Kahit magwala ka rito, walang mangyayari. Hindi magsisinungaling sa akin si Ryan. Hindi ko na siya pwedeng idamay pa. Natatakot ka bang mapahiya ka ng walang kwenta mong anak? Dahil ayaw mo? Eh di ako na. Tapos ka na? Ibababa ko na. Ang galing mo umarte ha? Ryan, ang nanay mo, nagkaroon ng anak na katulad mo walang kwenta. Ito ang pinakamalaking malas. Ryan, ayos lang ako, ayos lang. Ma, anong problema? Gusto mong malaman ang problema ng nanay mo? Pumunta ka sa bangko at tingnan mo. Ikaw, mag-withdraw ka ng 100,000 para sa akin. Opo, Miss Zo. Kita? Ito ang pagkakaiba ng akin at ng walang kwenta mong anak. Ako, madaling makapag-withdraw ng 100,000. Habang ang walang kwenta mong anak, halos hindi makakuha ng 200 sa card niya. Isang babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat sa anak ko. Matandang bruha, patay ka. Ayos ka lang ba? Leo, okay lang ako. Basura ka, sinaktan mo ko? Security, halika rito. Sinaktan mo ang nanay ko? Mandy, patay ka! Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo ang 2 basurang ito at paalisin sila. Mandy, pasensya na. Kayo dalawa, alisin niyo sila. Leo, umalis na tayo. Kalimutan mo na ang card. Gusto ko lang ligtas ka. Ma, huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Sandali lang. Nandito tayo para mag-withdraw. Mungkahi ko sa inyong lahat. Umayos kayo. Kung hindi, magrereklamo ako. Mula kailan ang pag-withdraw sa bangko ay nagiging dahilan para mabantaan. Ikaw, mabahong delivery guy. Magkano ba ang pera mo? Ito ang ID ko. Kunin mo ang lahat ng pera mula sa card na iyon. Sige, hayaan mo siyang mag-withdraw. Tingnan natin ang mabahong delivery guy na ito kung magkano ang ipon niya. Talunan. Yung card niya, kung makakapag-withdraw man ng 200 piso, ay marami na iyon. Sir, pakilagay ang password. Ma'am, ako po ang branch manager. Pasensya na. Yung halagang gusto ninyong i-withdraw ay hindi maibigay ng bangko namin ngayon. Patawarin ninyo po ako. Ganito na ba kawalang pera ang mga bangko? Hindi na kayang maglabas ng 200? Hindi ka namin pinapatawad. Ma'am, tingnan po. Tigilan na natin to, Ryan. Huwag na tayong mag-ingay. Sa bank manager? Itong 2? Mga walang kwenta yan. Paano sila magkakaroon ng pera? Mali ka. Bank business? Kailan pa kayo nag-uutos sa amin?
Kayong dalawa, sumama kayo sa VIP lounge at magpahinga. Hindi na kailangan. Kailangan ko agad ang pera. Hindi na kailangan. Kailangan ko agad ang pera. Magkano ba talaga ang kailangan mo? Susubukan kong pag-ipunan yan. 3 bilyon. Hindi. Sanchen, Sanchen? wala bang sapat sa card para sa 3,000? Bilis! Mag-withdraw ng 3,000. Kayong dalawa, ihatid ang dalawang VIP na to palabas. Kayong dalawa, ihatid ang dalawang VIP na to palabas. Ingat! Ryan, anong nangyayari? Medyo sobra na ito. Hindi ko dapat binigay kay mom ang black card. Kung may makapansin, magkakaproblema tayo. Salamat guys. Tapusin na natin. Magaling kayong lahat. Buddy ko ang branch manager. Salamat guys, sa pagsama, sa pag-arte na yon. Na-appreciate ko. Mom, dapat bumalik ka na. May trabaho pa ako. Uuwi na ako. Palagi kang pasaway. Ryan, Mahal, anong ginagawa mo dito? Anong coincidence? nagtitingin lang. Lumitaw sa bangko ang black card ng Dragon King. Pero nasaan siya? Mahal, huwag kang ganyan. Pinapapula mo ako. Anong ginagawa mo? Mahal, malapit lang ang bahay ko. Bakit hindi ka pumunta? Makilala mo si mom. Ito ang deal. Ang proyekto ng grupo sa kapital ay may mga issue. Kung malulutas mo ito, sasamahan kitang makipagkita sa mga magulang mo. Hindi lang yon, ibibigay ko rin sa'yo ang posisyon ng VP ng grupo. Deal. Pares na 5, pares na 2. Kunin mo ang boss mo. Kailangan ko siyang kausapin. Para sa magandang babae, walang problema. Pero mas gusto ng boss namin na pumunta ka sa kanya. Pasayahin mo ako at dadalhin kita sa kanya. Agawin mo ang babae ko? Patay ka. Galing! Takbo. Tigilan mo ang pagpapanggap. Dalhin mo ako kay Jay. Oh. Teka, sasama ako. Ano? Kailangan ko makita si Jay. Hindi ka takot? Hindi. Sige, tara na. Sarap. Boss, sinalakay tayo. Boss, sino? Sinong mangahas na humawak sa mga tauhan ko? Ako. Jay, ang mga karapatan sa pag-develop ng Dream City ay nasa iyo, tama? Si Miss Lupala. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Lu Group at ang Leng Group ay laging magkaribal. Ano? Gusto mong tulungan Ate, malaking problema. Ano na? Si Ryan. Sinundan niya. Si Shanji. Ha? Ang impulsive niya. Balita ko si Shanji, master sa martial arts, kasing lakas ng kalabaw. Kaya pumatay ng tigre sa isang suntok. Padalos-dalos siyang pumunta doon. Masasaktan siya. Tara na. Kailangan natin siyang pigilan. Ate, Aalis na tayo. mapipigilan ba natin siya? Luna Group kaya lang mag-alok ng ganito sa iyo. Dodoblehin ito ng Grace Group ko. Ibebenta mo ba o hindi? Kaya nandito ka para agawin ang negosyo ko. Grace, may nakakalimutan ka ba? Ano iyon? Sa tingin mo, kapos ako sa pera? Hindi ako nagkulang ng pera. Ang kulang sa akin ay isang bihirang kagandahan tulad mo. Kung kaya mong magpalipas ng gabi sa akin at paligayahin mo ako, ibibigay ko sa iyo yun kontrata. Ano ang masasabi mo? Ano ang masasabi mo? Sa nanay mo magtanong. Buwisit? Sa tingin mo, hindi kita gagalawin? Ha? Hoy, kayong dalawa. Pwede bang sumingit? Ang lupa na ito ay pag-aari ng asawa ko. Kaya pakiusap. Umatras kayong dalawa. Alam ko, walang kwentang pretty boy. Alagang lalaki ni Luna. Mali. Ako ang asawa ni Luna. Ha. Walang magagawa si Luna sa akin. Probinsyano ka lang. At sa tingin mo kaya mo siyang Guardia? May tao? Ikaw tatawagin yung 12 ng walang kwentang goons sa labas. Nasaan ang mga tauhan ko? Wala akong ginawa. Pinatulog ko lang sila ng maaga. Mukhang minamaliit kita.
Hindi ka naman walang kwenta. Sa totoo, may galing ka. Pero ano ngayon? Kung gusto mong tulungan si Luna na maliit na babae, una, kailangan mo akong talunin muna. Kung kaya mo akong talunin, ibibigay ko sa iyo ang kontrata. Mag-ingat! Hindi basta-basta ang lalaking ito. Huwag kang mag-alala. Siya na iyon. Sa lausi mong kung fu, At naglakas loob ka pang magpasikat? Sino ka? Paano ka naging napakalakas? Sino ka? Tinalo mo siya sa isang galaw? kaya, gaya ng sinabi mo, ibigay mo na ang development rights. Bata, akala mo matapang ka? Walang silbi ang pagiging matapang. Ang mahalaga ay ang nasa likod mo. Ang backer ko ay si Mr. Lee, ang pinakamayamang tao sa bansa. Naglakas loob ka bang makipag-away sa kanya? Madali lang. Madali. As mo. Ang kinakain ko, hindi ko iluluwa. Kahit si Jesus, hindi mababago iyon. Sinabi ko na. Naku, malaking tao si Ginoong Lee. Hindi natin siya pwedeng suwayin. Umalis ka muna. Bata, kita mo yon? Ha? Ang pinakamayamang tao sa Huaxia, si Ginoong Lee. Isang bahing lang. Patay ka na. Tapos ka na. Ginoong Lee. Hayop ka. Walang kwentang basura. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang na nakawin ang teritoryo ni Ginoong Long? Anong nangyayari? Bakit matatakot si Ginoong Lee kay Luna? Baka dahil... Ginoong Lee. Wala lang siyang kwenta. Siya? Pigilan mo na yung kalokohan. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Long ngayon din. Hindi. Siya ay. Sino siya? Sino siya? Sasabihin ko sa'yo. Ikaw, ako, sa harap niya. Langgam lang tayo. Makinig ka. Tratuhin mo ng maayos ang Ginoong ito. Kung masaya siya, buhay ka. Kung hindi siya masaya, patay ka. Ako. Naiintindihan ko. Ginoong Long, may iba pa akong kailangan. Aalis na ako. Handa na ba ang pera? Handa na. Pero gagamitin mo ba talaga ang 50 milyon para iligtas ang asawa mo? Huwag mong kalimutan. Kunwari lang kayong mag-asawa. Basta, kailangan ko siyang iligtas. Alam mo naman na si Mickey ay walang awa at binabaliwala ang buhay. Sana lang ang perang ito ay makapagligtas sa kanya. Bayaw, maswerte ka at may kapatid akong ganito. Kaya, hindi naman masama, di ba? Sanay ako. Hindi masama. Masarap sa pakiramdam. Gagawan ko ang legs mo mamaya. Mahal, anong ginagawa mo rito? Ano? Naistorbo ba kita sa pag-inom mo kasama ang magandang babae? Hindi. Ang asawa mo ay magaling. Gusto ko siya. Ate, kung hindi ka magsasalita, baka makuha siya. Anong ginagawa mo? Ako. Gusto mong malaman? Ibigay mo sa akin ang lupang ito at sasabihin ko sa'yo. Panaginip mo yan. Oh, ate, dati, hindi ko alam na asawa ka pala ni Jilong. Ang liit ng mundo, pamilya tayong lahat. Dati, bastos ako. Ate, patawarin mo ako. Uy, Gus. Ito ang kontrata ng karapatan sa pagpapaunlad. Eto, kunin mo. Ito. Oh, ate, sa'yo naman talaga yan. Anong nangyayari? Well, ang ibig sabihin? Ito ang bagay. Mr. Long, at ako nagkasundo agad. Nang makita ko siya, parang nakita ko ang kapatid ko. Ang lapit namin. Kaya, ako, ang Dream City Project ibinigay ko. Paano ko para sa mga maliit na pakinabang makakasagabal sa pagkakapatiran natin? Diba, bro? Hoy, Ganyan lang? Ganyan lang. Akala ko minaliit kita. Ang galing mo sa negosasyon. Bakit ka tumatawa? Sa cute mo, wala kang pakialam. Tumutupad ako sa pangako. Dahil tinulungan mo akong malutas ang problema. Simula ngayon, ikaw ang vice-presidente ng Leng Group. Actually, nag-aalala ako sa ibang bagay. Bukas, makikipagkita sa mga magulang. Hindi pwede bukas. May plano ako. Mr. Long, pwede ka bang maging ang VP ng grupo namin? Dodoblehin ko ang sweldo mo. At, kung gusto mo ako, pwede mo pa akong ligawan. Tiyak na hindi kita tatanggihan. At hindi ako tatanggi sumama sa iyo sa bahay para makilala ang magulang mo. Nang aagaw ng asawa. Walang hiya. Jackie, iba ka talaga. Hindi mo manalo sa lupa sa publiko, kaya dumating ka para nakawin ang lalaki. Hindi ka ba takot mabulunan? Okay lang sa akin yan. Bakit hindi ka sumama sa akin sa grupo? Tara na! Hindi. Bayaw kailangan pumunta sa Leng Group namin para maging VP. Sumama ka sa akin. Sa akin. Sa akin. Ako. Hoy, tigil. Phone. Tumatawag ang ate ko. Para sa akin. Hoy, ikaw! Pupunta ako diyan. Oh, hindi ba ito si Ryan? Siya ang top estudyante sa eskwela natin. Pero, narinig ko silang sabihin, nag-deliver ka ng mga package. Hindi yan totoo. Tama. Ano? Nagde-deliver ako ng package. Bother ba sa'yo? Ngayon ang alumni reunion. Maraming underclassmen ang andon.
Kung malaman ng tao na may kaklase ako na nagde-deliver ng package, sobrang nakakahiya para sa akin. Anong ibig sabihin mo? Hindi mo pa ba gets? Delivery guy ka. Huwag kang pumasok at magmukhang tanga. Para hindi mo rin ako mapahiya. Dati kong kaklase. Huwag mong sabihin hindi kita inaalagaan. Kunin mo itong ilang daang piso. Umuwi ka na ng maaga. Dahil lang may pera ka? Oo naman. Eddie, saktan mo ako ng pera mo kung kaya mo. Si, bibigyan kita ng gusto mo. Itong lalaki. Bawal kang pumasok. Broke guy, tigilan mo na yan. Sa'yo ba itong hotel? Papasok pa rin ako. Ako ang top VIP dito. Tingnan natin kung sino ang pipigil sa akin. Pasensya. Bawal kang pumasok. Tawagin mo ang boss mo dito. Ito, paano nangyari ito? 5-star hotel ito. Walang imposible. Maganda itong lugar. Sa tingin ko, gusto ko talaga ito. Kaya, binili ko na lang. Imposible. Ngayon, umalis ka. Anong ginagawa niya dito? Ryan, nahanap kita. Bro, nandito ka na sa wakas. Umupo ka. Bakit nandito rin sila? Bakit mo pakialam? Mukhang andito na ang lahat. Magsimula na tayo. Ipakilala ko kayo sa lahat. Ang espesyal ng taong ito. Ito si Sean, mula sa Shah Group. Ang kanyang ama ay ang general manager ng Lido Hotel. Ang Shah Group ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon, sabi nila. Kung kailangan mo ng anuman, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Magkaibigan kami ni Neil. Ang negosyo niya ay negosyo ko na rin. Mr. Sean, sana alagaan mo kami. Mag-toast ako para sa'yo. Si. Neil, sa tingin ko, ang mga kaklase mo at ang kanilang mga pamilya ay dapat ding mahusay. Bakit hindi sila magpakilala? Para magkakilala tayong lahat. Tama. Ngayon ay isang networking event. Makilala ang ilang malalaking tao ay magiging malaking tulong para sa hinaharap na trabaho ng lahat. Tama. Bro, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Huwag kang mag-alala. Liam. Saka, ikaw muna. Ipakilala mo ang kaibigan na dinala mo. Ito ang kaibigan ko, Ray. Executive siya sa Leng Group. Taunang sahod, 8 milyon. Average lang ako. Nahihiya nga ako. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. At itong babaeng ito ay profesor sa Cambridge. Sa akademya, napakarespetado siya. Kung naaalala ko, kakakuha lang niya ng US Green Card. Pwede na siyang manirahan sa US ng permanente. Kung may tanong kayo sa akademya o gusto pumasok sa eskwelahan, pwede kayong lumapit sa akin. Susunod, sa tingin ko, turn na ng lalaking ito. Hindi mo ba dinala ang kapatid mo? Sige, ipakilala mo siya sa amin. Kuya, baka umalis na tayo. Hey Sean, bakit mo dinala itong kawawang magkapatid dito? Kilala mo sila? Higit pa sa kilala. Pamilyar na pamilyar kami. Itong si Ryan, high school diploma lang, delivery boy, at ang kapatid niyang babae. Tagapaglinis siya ng ibang tao. Hey Sean, sigurado ka bang kaklase mo siya? Hindi ba dapat magdala ng mga elite mula sa iba't ibang larangan? Ang kapatid mo, talagang delivery boy lang siya. Oo, delivery boy ang kapatid ko. Pero sa puso ko, siya ang pinakadakilang lalaki sa mundo. Oh, ang galing-galing niya. Ang asawa niya ang CEO ng Leng Group. Bro, sasabihin ko, adik ka talaga sa pagyayabang, di ba? Bro, sasabihin ko, adik ka talaga sa pagyayabang, di ba? Sean, di ba nagtatrabaho ka rin sa Leng Group? Sean, di ba nagtatrabaho ka rin sa Leng Group? Sean, di ba nagtatrabaho ka rin sa Leng Group? Nakita mo na ba siya? Nakita mo na ba siya? Hindi ko pa siya nakita. Sean, yung CEO ng Leng Group. Posible bang sa kanya talaga yun? Posible bang sa kanya talaga yun? Eh ano kung siya? Ang CEO Leng ay kinuha na ng Dragon King. Bakit niya papansinin tong maliit na cutie? Huwag kang mag-alala. Hindi darating si CEO Leng dito para sa talunan na to. Hindi darating si CEO Leng dito para sa talunan na to. Hindi siya darating dito. Ang kapal ng mukha mo. Nagpapanggap kang manugang ng Leng Group. Nagpapanggap kang manugang ng Leng Group. Bata, narinig mo yon? Pati ang malaking boss ng Leng Group nagsalita na. Pati ang malaking boss ng Leng Group nagsalita na. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad ngayon din. Pasensya na, anong posisyon mo sa Leng Group? Pasensya na, anong posisyon mo sa Leng Group? Pasensya na, anong posisyon mo sa Leng Group? Hey manager. Wow, Bukas, hindi mo na kailangang pumasok. Bukas, hindi mo na kailangang pumasok. Niloloko mo ba ako? Pekeng tao ka. Sa tingin mo, kaya mo akong tanggalin sa Leng Group? Sa tingin mo, kaya mo akong tanggalin sa Leng Group? hindi ako magsisinungaling. Tina, hindi namin siya inaapi. Katawa-tawa talaga siya.
Wala siyang pera at mahilig magyabang. Wala siyang pera at mahilig magyabang. Wala siyang pera at mahilig magyabang. At siya raw ay manugang ng Leng Group. At siya raw ay manugang ng Leng Group. Di ba nakakatawa yon? Hahaha. Tama na. Matagal ko na kayong tinitiis. Dahil lang ito ay reunion ng... Bro, wag kang mawalan ng cool. Sige, sabihin mo, hindi kita pakakalampagin. Ano pa? Magyabang ka pa? Takutin mo kami? O gagawa ka ng eksena? Sasabog ka dito? Ha? Lahat ng tao dito. Sino ba dito ang hindi successful? At sobrang yaman. At ikaw naman, delivery guy. Isang talunan. Ikaw ang kausap ko. Pumunta ka pa sa reunion na ito. Naghahanap ka lang ng insulto. Ano pa? Ayaw mo ha? Sige, ipakita mo sa amin ang kaya mo. Ipakita mo sa lahat, delivery boy. Sweetie, Ayaw ko sanang sabihin, sa tingin ko akala niya siya na. Seryoso, sabi niya CEO Leng ng Leng Group. Asawa niya iyon. Gusto niyang tanggalin ang HR manager. Pangarap lang iyon. Ang vibe sa table namin sinira ng talunang ito. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo, umalis ka na. Umalis ka. Sino ang pinapaalis mo? Ito, Leng. CEO Leng. Bakit nandito ka? Vice President Long. Dumalo sa banquet. Bakit hindi mo inihayag ang pagkatao mo? Ikaw talaga ang VP ng Luna Group. Totoo yan. Hindi siya nagyayabang. Sinasabi niya ang totoo. Ikaw pala ang mahinhin. Sobrang low-key mo talaga. CEO Luna, VP Ryan, pasensya na. Nabulag ako sa halaga ninyo. Anong nangyayari? Wala lang. Mag-fire ako ng isang tao. May tutol ba? Maliit na isda. Bahala ka. Jessica. CEO Jessica ng London Group. Anong pakay mo dito? Nandito para bigyan si Mr. Ryan ng regalo. Ang London Group ay nagbibigay kay Mr. Ryan ng 5 luxury cars at isang Riverside Moon Villa. Landon Group? Bakit bibigyan siya ng mamahaling regalo? Mr. Ryan, salamat sa pagligtas sa akin last time. Ang mga regalong ito, Tanggapin mo. Siya ang lalaki ko. Kung magpapasalamat ka, sa akin ka muna lumapit. kung lumapit ako sa'yo, kailan ako makakausap si Mr. Ryan ng mag-isa? Jessica, pinapayuhan kita na huwag agawin ang lalaki ko. Paano kung Ano? Dalawang magagandang CEO nag-aaway para sa isang walang-wala. Selos ba? Hindi makapaniwala. Sino ba yung lalaking iyon? Sige, kailangan ko nang umalis. Ryan, eto ang card ko. Pag may time ka, tawagan mo ako. May sorpresa. Mahal, eto. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Tina, yung kapatid mo ay talagang galing. Dati kayo nang mamaliit ng tao, at ngayon sumisip-sip kayo sa kapatid ko? Tina, hindi iyon patas. Kung alam ko lang na sobrang husay ng kapatid mo, bakit hindi mo ako sinabihan? Mga oportunista ito. Bro, mula nung nagkita tayo, alam ko na agad na espesyal ka. Kahit na delivery guy ka lang, mas maganda pa buhay mo kaysa sa amin. Mas maganda pa sa lahat. May kasabihan. Ang isang dalubhasa ay nasa harap mo lang. Ang galing mo. Tigilan mo na ako. Bakit hindi mo sinabi yan kanina? Nagbibiro lang. Ako. Alam nyo naman yan. Palagi akong nagbibiro. Bro, pasensya na talaga sa nangyari ngayon. Napahamak kita. Paano kung umuwi na tayo at magluluto ako ng masarap para sa'yo? Palamunin ka. Anong trick ang ginawa mo para lokohin si CEO lang at CEO? Baka dahil lang sa sobrang gwapo ko. Wala ka kundi isang dukhang talunan. Nandidiri ako sa'yo. Bata, huwag kang magmataas. Kapag nalaman ni na Mr. Leng at Mr. Lu, delivery guy ka pa rin. Dukha ka pa rin. Hindi mo ba gets? Hindi mo mababago ang pagkatao mo. Tama, si Miss Leng ang babae na gusto ng Dragon King. Kapag bumalik ang Dragon King, maiiwan siya maaga o huli. At ikaw, nangahas kang nakawin ng babae ng Dragon King? Kapag nangyari iyon, sana kayanin mo ang galit ng Dragon King. Ang buong mesa namin ay nasira ng delivery guy na ito. Kaya, dadalhin ko ang lahat sa VIP suite sa itaas na palapag. Tuloy ang party. Ano sa tingin nyo? VIP suite. Iyan ang tunay na simbolo ng status. Hindi sapat ang pera para makapasok. Sean, ang galing mo talaga. Nakalimutan niyo na ba? Ang tatay ni Sean ay ang general manager ng Lido Hotel. Ang hotel na ito ay pag-aari ni Sean. Ang yaman at status ng ating Sean ay halata sa lahat. Hindi tulad ng isang freeloader, ang ating Sean ay mas kahanga-hanga kaysa sa kanya. Itong lalaki ay isang freeloader lang, nakatsamba lang. Tama. Ang ating Sean ay umaasa sa sarili niyang kakayahan. Kayo, sa totoo lang, hindi kayo natututo sa pagkakamali. Kumakapit sa kapangyarihan, minamaliit ang iba na parang aso. Kaya ikaw ay bagay lamang maging isang hamak na dukha. Hindi ka marunong umangkop. Gumapang ka na parang aso. Saka kita dadalhin sa VIP suite. Bata, hindi mo ba ako narinig? Ang tatay ko ang general manager dito. Turf ko to. Sige, tawagin mo siya. Tingnan natin kung may tapang siyang galawin ako. Sige, hintayin mo lang. Tatay, binubuli ako. Bilis! Nasa hotel ako. Basura pa rin ang basura. Naglakas loob kang manggulo sa 5-star hotel? Gusto mo bang mamatay? Uy pare, humingi ka na ng tawad kay Sean.
nandito ka lang dahil sa babae, pero si Sean ang namamahala ng hotel na ito, hindi siya basta-basta mo pwedeng awayin. Tama, sa lahat ng tao, ikaw pa ang nakipag-away kay Sean. Hindi ba't parang nagpapasubo ka sa apoy? Bro, parang sila yung tipo ng tao na hindi mo dapat guluhin. Baka hayaan na lang natin ito sa ngayon. Ngayon ka lang natakot? Huli na. Lumuhod ka. Wala ring silbi yan. Bastardo. Sinong bastardo? Sinakta ng anak ko. Lumabas ka dito. Ako. Tingnan ko kung sino ka. Boss, tay, seryoso ka ba? Paano siya naging hotel manager? Gago. Ngayon ko lang nalaman. At ininsulto mo ang boss. Tito May, mali siguro sa pagkakaintindi. Tama. Ryan, delivery guy lang siya. Paano niya kakayanin ang ganito kalaking hotel? Ikaw ito, Sinta, na nangaakit sa anak ko, kaya tayo nagkaproblema sa boss. Boss Ryan, pinagalitan ko na sila. Pakiusap, hayaan mo na. Paano kung hindi? Gago, humingi ka ng tawad kay Boss Ryan ngayon din. Tay, bilisan mo, bilisan! Boss Ryan! Ngayon, bababa ka bilang general manager ng Lido Hotel. Opo, Ting, noong nasa pinakamababa ako, kayo ni nanay ang kumupkop sa akin. Plano ko sana na mamuhay ng normal kasama kayong dalawa. Pero ngayon, tila hindi na posible. Ang posisyon bilang general manager ng Lido Hotel mula ngayon sa iyo na lahat. Ryan, paano ka naging ganito kagaling? Kailan mo binili ang hotel na ito? Medyo naging mahigpit ako dati. Huli na ba para humingi ng tawad? Wag na lang, hindi pwedeng masyadong magyabang ngayon. Paano kung ibunyag ko ang pagkakakilanlan ko? Sa totoo lang, hindi iyon ang dahilan. Iniligtas ko ang buhay ng may-ari ng hotel, kaya hinayaan niya akong pumunta para maging boss sa isang araw. Pero lahat ng desisyon na gagawin ko ay valid. Ito totoo ba? Siyempre totoo. Kung hindi, isang delivery guy na tulad ko walang kapangyarihan o koneksyon, paano ko kakayanin ang 5-star hotel na ito? akala ko bakit biglang may bagong boss ngayon. Pero ikaw pala ay kapalit lang ng isang araw. Ryan, ngayon ba? Biro o totoo? Siyempre biro lang. Sorry boss. Nagkamali na naman ako ng sinabi. Wag na. Ako, pumunta lang ako para maging boss sa isang araw. Honey Banquet Sig, dadating na ako. Ryan? Totoo ba siya o hindi? Siyempre totoo. Na-verify ko na. 3 henerasyon ng kanyang pamilya ay sobrang mahirap. Delivery guy lang siya. Paano niya na-afford ang gusaling ito? Ang manloloko na ito. Si mama ko, baka pahirapan ka. Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Ate, bayaw, nandito ka na. Ate, Huwag kang magsabi ng kahit ano sa harap ni na mama at papa. ibig sabihin, basta, nandito ang bayaw ko. Kaya mong ayusin ang lahat. Di ba, bayaw? Kung ganyan, sige. Tita, hello. Wala kang kwentang talunan. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Mama, anong ginagawa mo? Ano ba? Lihim kang nagpakasal sa kanya. Akala mo hindi ko malalaman. Itong loko. Bakit siya karapat-dapat na pakasalan ka? Papa, tingnan mo, ang daming tao dito. Huwag mong hayaang mapahiya ang bayaw ko. Ikaw, bata ka pa. Laging pumapanig sa mga tagalabas. Masasaktan mo ang ate mo. Paano naman? Ang galing ng bayaw ko. At mabuti siya sa ate ko. Galing? Galing? Wala. Delivery boy lang siyang walang kwenta. Inimbestigahan ko siya. Walang pera. Walang background. Paano siya magiging karapat-dapat sa ating Luna? Tita, tama ka naman. Itong talunan. Puro bolero lang. Para lokohin si Luna, ang totoo. Tama, tama. Itong kawawang talunan. 12-dosenang beses nang nag-blind date. Wala ni isang babae ang pumayag. Bakit napangasawa niya si CEO Luna? Anong pinatutunayan niyan? Pinatutunayan lang na si Luna ay lubos na nauto niya. Bakit laging nandito ka? Mas magaling ang bayaw ko kaysa sa iyo. Umangal ka sa iba. Stella, ingatan mo ang sinasabi mo. Paano ba kita pinalaki? Bakit ang bastos mo? Galing kay mommy. Luna, Alam ni mommy ang nararamdaman mo. Ang kasal mo ay desisyon mo. Pero ikaw, ang CEO ng Luna Group, paano mo naging asawa ang isang delivery guy? Hindi mo ba naisip na deserve mo ang mas maganda? Mom, ako. Tigil! Ako na ang bahala. Ikaw na munting walang hiya. Wala akong pakialam kung anong matatamis na salita ang ginamit mo para lokohin ang anak ko. Bilang ina niya, ang kasal ninyo ay hindi ko sinasang-ayunan. Ikaw ay isang dukhang hampas lupa. Bakit mo naman naisip na makakapangasawa ka sa pamilya namin? Hindi ka welcome dito. Umalis ka dito. Lahat kayo ay sobrang mayabang. Tama na ang usapan. Umalis ka. Tandaan mo, hiwalayan mo ang anak ko. Paano kung tumanggi ako? Hindi. Anong karapatan mong tumanggi? Tingnan mo ang lahat ng tao dito. Bawat isa sa kanila ay milyonaryo. Ikaw ay delivery guy. Anong karapatan mo para dumalo sa handaan na ito? Tama si tita. Hindi ko talaga maintindihan. Paano ka naman ganyan ka walang kamuwang-muwang? Isang taong katulad mo na hindi alam kung saan kukuha ng susunod na pagkain. Paano mo nagawang pumunta sa marangyang handaan na ito?
May mata ka pero hindi mo makita. Ang presidente ng Gia Group, si Gia, dumating talaga siya. Narinig ko na magkaribal sila ni Luna. Bakit siya pumunta ngayon? Uy, Gia, hindi ako nakapag-hello sa'yo kanina. Gia, anong ginagawa mo dito? Ako? Andito ako para kay Mr. Ryan syempre. Tinatrato mo ang hiyas na parang buhangin. Dahil hindi marunong magpahalaga ang pamilya mo, ako na ang magpahalaga sa kanya. Mr. Ryan, bakit hindi mo hiwalayan si Luna? Paano kung maging manugang ka ng Gia Group para sa akin? Mas charming ako kaysa kay Luna. Gia, anong balak mo? Sabi ko na sa'yo, Inaagaw ang bayaw ko. Magiging masaya ito. nakakapagtaka na ang Gia Group mo ay nagkagusto sa maliit na gago na ito. Dahil nagustuhan mo siya. Sige, kunin mo na siya. Tama si ma'am. Ang manugang ng pamilya Luna ay isa lang, at ako iyon. Tungkol sa basurang iyon, hayaan na sa Oh, Jeng! Nandito ka na sa wakas! Tita, pasensya na po. Napahintay ko kayo. Nag-aayos lang ako ng mga regalo, kaya medyo nahuli ako. Pamilya naman tayo. Huwag kang masyadong formal. Tandang-tanda ko ngayon ay kaarawan ni Tito, di ba? Kaya naghanda ako ng malaking regalo. Ito ang Dragon King's Return Banquet na may 10 imbitasyon, at Imperial View Mansion 10 sa kanila. Maliit na regalo, konting bagay lang. Binabati ko si Tito ng walang hanggang kaligayahan at mahabang buhay. Ang mga imbitasyon sa Dragon King's Banquet bawat isa ay nagkakahalaga 10-10 milyon at 10 ang ibinibigay niya ng sabay-sabay. Isang Imperial View Mansion ay 50 million. 10 yun. Higit sa 100 million yon. Ang generous naman. Ang yaman. Itong si Jeng ang namumuno sa 4 na dakilang pamilya ng kabisera. Siyempre mayaman siya. Itong lalaking ito nakahanap na ng katapat ha? Mukhang hindi na natin kailangan ng Dragon King's Return Banquet. Si Jeng lang sapat na para kay Leng Yue iwanan itong talunan. Sino ang pipili sa kanya kaysa kay Jeng? Pagkatapos siyang iwanan ni Leng Yue, siguradong hihiyain ko siya. Ngayon ay kaarawan ni Tito, at gusto ko rin na ito ay maging anibersaryo natin. Leng Yue, pakakasalan mo ba? Hindi ko. Handa si Luna. Oo, handa siya. Mr. Jeng, papahiwalayin ko si Luna sa talunan na ito. At pakakasalan ka agad. Hoy, ma, hindi mo ba talaga ako sineseryoso? Nandito ako, at sumisipsip ka na sa maliit na pamilyang Jeng. So sinasabi mo hinahamak mo ang pamilya Jeng? Alam mo ba kung gaano kaswerte ang makapangasawa sa mga Jeng? Ayaw ng asawa ko na pakasalan siya. Kahit pa dumating ang hari ng langit, hindi niya siya maaalis sa akin. Hahaha. Delivery guy ka lang, ilang libo lang ang kinikita mo kada buwan. Anong karapatan mo para hamunin ang pamilya Jenko? Wala ka bang hiya? Tama. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ka ba? At tingnan mo si Mr. Jeng. Bata pa at matagumpay. Anak ng pamilyang Imperial Capital. Isang pitik lang ng daliri niya. At ang perang kinikita niya mas marami pa sa kikitain mo sa isang buhay. Ang galing mo talaga sumipsip, di ba? Maliit lang na pamilya ang mga Jeng. Isang tawag ko lang, at mabubura ko ang pamilya Jeng mo sa balat ng lupa. Ahaha. Naku, nakakatawa naman. Ang aming dakilang pamilyang Imperial Capital Jeng, na may daang taon na pamana, at ikaw, isang delivery guy, akala mo isang tawag lang, ay kaya burahin ang pamilya Jeng namin. Hindi ka ba takot na makagat ang dila mo? Raksha, Isang hamak na delivery guy. At nagbabanta siyang ibabagsak ang pamilya natin. Jeng, hindi mo alam, ang lalaking ito, mahilig magyabang. Sinabi pa niya na siya raw ang big boss ng Lido Hotel. Sa huli, napatunayang talagang mali siya. Kaya hindi ito ang una niyang beses na magsabi ng ganyang kalokohan. Sige, makikipaglaro ako sa iyo ng 3 minuto. Tingnan ko kung paano mo ibabagsak ang pamilya natin. mababang karote na ang pamilya mo, at gusto mo pang makipaglaro sa akin? Ang kapal ng mukha mo. Gusto ko talagang pumalit sa tatay mo at hampasin ka. Ikaw ang walang kwentang delivery guy. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Luhod ka ngayon at humingi ka ng tawad kay Jeng. Tama na. Alam kong sinasabi mo lahat ito para tulungan ako, pero alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng top young master ng kabisera? Hindi ito bagay na kayang ayusin. Sa pagyayabang lang, pamilya namin ay mag-iingat sa kanila. Sige, tanungin kita. Kung seryoso kong masaktan ang pamilya Jeng, mamaliitin mo ba ako at iiwan? Ngayon hindi ang oras para dito. Sagutin mo. Hindi, dahil ikaw. Iyon lang ang kailangan ko. Ikaw ang asawa ko. Hindi kita hahayaang magdusa. At hindi ko hahayaang pilitin ka ng sinuman. Nakakaantig. Pero pasensya na, 3 minuto na ang lumipas. Ang pamilya Chang ay nangunguna pa rin sa kabisera. At ikaw ay pareho pa ring taga-deliver. Ikaw, walang kwentang loser. Anong hinihintay mo? Bilisan mo at hiwalayan na si Luna namin. Tigilan mo na ang pag-aasam sa mataas na estado. Uy, Tay. Gago ka. Sino bang ginagalit mo? Ang negosyo ng pamilya namin ay tuluyan ng naubos. Tapos na ang pamilya Chang. Ha? Imposible. Ikaw, isang taga-deliver, paano mo nagawang mabangkarote ang pamilya namin? Sabihin mo, anong ginawa mo? Bangkarote na ang pamilya Chang. Siya talagang ginawa iyon. Iyong pagkatao ay hindi ordinaryo. Bayaw, ang galing mo.
Alam ko na kapag nandito ka, lahat ay malulutas. Stella, sino ba talaga itong Flynn? Paanong isang salita ay nagpabang... Sean, hindi ito totoo, di ba? Hindi rin ako sigurado. Kakaiba talaga to. Tuwing may sasabihin yung lalaki, bakit laging natutupad? Hindi siya pwedeng. Seryoso? Imposible. Pinaimbestigahan ko ang background niya. Akala mo ba, magiging tanga ako para kalabanin ng isang business tycoon? Kaya ito? Gets ko. Ang pamilya Cheng mo ay wala sa akin. Tandaan mo, sa susunod na buhay, huwag mo nang habulin ang babae ko. Babayaran nyo lahat ito. Tara na. Ngayon, ang pamilya Cheng na sinisipsipan mo ay nag-bankrupt na at pinaplano mo pa ring ipakasal ang anak mo sa kanya. High school dropout ka, isang delivery guy, paano mo na-bankrupt ang pamilya Cheng? Nandiyan ang mga katotohanan. Hindi ka pa rin naniniwala? Bata, isa ka lang swerteng aksidente. Hindi mo naman talaga iniisip na ang pagbagsak ng pamilya Cheng. Kumain ka kahit ano, pero ingatan mo ang bibig mo. Stella, huwag kang magpalinlang sa kanya. Tita, may isang bagay na malamang hindi pa ninyo alam. Ano yon? Tita, sa investment gala na ito, ang Dragon King sa harap ng maraming negosyante, nagbigay ng handog pakasal kay Mr. Cole. Kung ikukumpara, ang Dragon King sa return banquet ay magpo-propose kay Mr. Cole. Ngayon, ang pamilya Jeng ay dumating para mag-propose. Hindi ba ibig sabihin nun sinusubukan nilang agawin ang nobya kay Mr. Ryan? Kaya ang pagkabangkarote ng pamilya Jeng ay dahil nagalit nila ang Dragon King. Dragon King? Nagbigay siya ng handog pakasal sa ating Luna? Ang laking bagay. Bakit hindi mo sinabi kay Mom? Ma'am, kasal na po ako kay Ryan. Huwag kang magpakatanga. Siya ang Dragon King, ang pinakamataas na tao sa mundo. Ang Dragon King na pumili sa ating pamilya ay ang ating pamilyang biyaya mula sa 8 henerasyon. Ano pa ang hinihintay mo? Ngayon, dapat mong hiwalayan ang loser na ito. Narinig mo ba? Sa 10 sasabihin mo, siyam ay pambababa sa akin. Hindi ka ba natatakot na ako? Anong basura ito? At tinatawag mo ang sarili mong Dragon King? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin? Pekeng-peke siya. Katabi ko siya. Napakahirap ng pamilya niya. Hindi man lang siya nakapag-aral. At tinatawag niya ang sarili niyang Dragon King? Sa tingin ko, siya ang Fraud King. Maliwanag na maliwanag. Ang pagkabangkarote ng pamilya Zack ay sanhi ng Dragon King. Swerte lang ang batang ito. Tamang lugar, tamang oras, at kinuha ang kredito. Ma'am, ganito po. Ang Lu Group at ang Leng Group ninyo ay magpustahan. Ang matatalo ay magbibigay ng 50% ng kanilang shares. Ano sa tingin mo? Pustahan? Ano ang gusto mong pusta? Pustahan tayo sa yung lalaking hinahamak ninyo. Si Lance. Sa handaan ng pagbabalik ng Dragon King, papatunayan ba niyang mali kayo? Ibig mong sabihin, pustahan na siya ang Dragon King? Dragon King? Medyo malayo yata. Pustahan tayo na mas mataas siya kaysa sa katayuan ni Zack. Ano sa tingin mo, Luna? Deal? Ako. Pusta. Kailangan nating magpustahan. Gagawa tayo ng kontrata. Walang atrasan. Malapit na ang kontrata. Sa handaan ng pagbabalik ng Dragon King, tingnan na. Nanay, bakit hindi mo ito tinalakay sa amin bago ka pumayag? Paano kung matalo tayo? Imposibleng matalo tayo. Ang pamilya natin at ang Lu Group ay nag-aaway ng maraming taon. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataon na ibagsak sila. Kailangan nating sumugal. Pero, Walang pero, ang piging ng pagbabalik ng Dragon King ay ilang araw na lang. Bago ang piging, kailangan mong hiwalayan ang talunan na ito. Para sa pamilya Jeng, pwede nating ipagpaliban iyon sa ngayon. Stella, Sa tingin mo ba na ang pagiging VP ng kumpanya ay ganoon kadali? Ito ang mga proyekto na hawak mo. Kailangan mong aprubahan ang bawat isa. ganun. Sige, iwan mo lang dito. Ako na ang bahala mamaya. Ha? Oh, Ryan, Ano? may gusto kong ipaalala sa iyo. Ano yon? Tungkol ito sa kasal mo sa ate ko. Kahit na bumagsak na ang pamilya Jeng dahil sa Dragon King, ipipilit pa rin ng nanay ko na hiwalayan mo ang ate ko. Pero huwag kang mag-alala. Kahit na hiwalayan mo ang ate ko, VP ka pa rin ng kumpanya. Ang ate ko ay hindi yung tipong tao na walang utang na loob. Nandito ka ba para aliwin ako ng maaga? Ryan, sa tingin ko, napakagaling mong tao. Maliban kay Grace, walang nagpapahalaga sa iyo. Kung hiwalayan mo ang ate ko, saka kita pakakasal. Mukhang may gustong manira muli. Mahal, ituloy mo lang ang ginagawa mo. Lalabas ako para tumawag. si Luna! Salamat sa Diyos! Nandito ka na sa wakas. Luna, anong gagawin natin? kumusta ang lagay? Hindi maganda. May biglang sumalakay. Bumuhos ang napakalaking pera para pigilan tayo. Sinubukan nating lumaban, pero hindi natin nagawa. May alam ka kung sino? Miss Luna, sobrang na-miss kita. Jimmy, Dahil sa'yo, at sa talunan na yan, nalulugmok na ang pamilya ko. Bago pa man bumagsak ang lahat, all in na tayo. Tipunin ang lahat ng pondo.
Kahit mangutang pa. At salakayin ang pamilya ni Luna sa stock market para ibagsak ka rin. Exciting, di ba? Anong kailangan kong gawin para tumigil ka? Simple lang, gusto kitang pakasalan. At gamitin ang 70% ng shares ng pamilya mo bilang dote mo. 70% ng shares? Pwede mo na kaming nakawan. Napakawalang puso mo talaga. Kung pumayag ka, ititigil ko ang pag-atake sa stocks mo. Kung hindi, itutuloy namin. Maniwala ka, hindi magtatagal bago bumagsak ang stocks ng pamilya mo. Kaya, Bog, Sa ngayon, ang Leng Group ay may 800 milyong limit down locked-in funds. Gagamit ako ng 500 milyon para simulan ang rally. Sana, gumana ito. Tumas na. Tumataas na ngayon. Tumutulong ang mga investor na itinutulak ito pataas. Huwag kang masyadong excited. Malayo pa ang mga pondong ito. Limit down na naman. Pwede mo ba akong tulungan? Kung hindi, malulugi tayo. Sige, pero may kondisyon ako. Ano? Ibigay mo si Ryan? Ako? Gusto mo siya? Oo, gusto ko siya. Mukhang panalo ako. Paano kung tigilan nyo na ang pag-aaway? Kaya ko kayong dalawa. Tulong o hindi, nasa iyo. Wala pa rin. Talagang hindi Kulang na kulang ang pondo natin. Tumpak siya. Hello? I-withdraw mo sa Waksha account ko. Itaas ang stock ng Leng Group. And, Sino tong lalaki? Bakit siya nag-aasta na parang hindi pa nakakita ng mundo? Nagmamayabang lang siya para sa magandang babae. Nagmamayabang lang. Pero pare, sobra na. Jack, huwag kang magpakatigas. Tanggap ko na ang kapalaran ko. 5 segundo na lang. 5 segundo. Anong ibig sabihin? 4 na segundo na lang. Tapos na. Oy, ano? pumapasok na ang pera. Na-lift na ang limit down. Pumapasok na ang pondo. Tumataas ang stock. Ang stock ng Leng Group buhay na ulit. Puta ka, sinira mo na naman ako. Nasira ang Nanay, bumalik ka na. What the? Anak, bakit wala ka sa bahay kasama ang asawa mo? Bakit ka bumalik? May sasabihin ako sa'yo. Hindi na tayo titira dito. Masama ang lugar na ito. Ano, saan pa tayo titira? Nanay, hindi mo alam, yumaman ang kuya ko. Sabi niya, gusto niya tayong bilhan ng mas malaking bahay. Kalokohan! Ang mga bahay dito, milyon-milyon ang halaga ng bawat isa. Saan mo nakuha ang pera? Hindi mo kayang bayaran iyan. Nanay, huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa akin. May pera ang anak mo. Makinig ka na lang sa akin mula ngayon. Ate, alin ang gusto mo? Lahat, kunin mo yung nasa gitna. Hi, gusto naming tumingin ng bahay. Ate, may tumatawag na kliyente. Tuturuan kita. Ang mga taong ganyan manamit ay halatang mababang uri. Pagpapakita ng bahay sa kanila ay sayang lang sa oras. Pasensya na, ang mga bahay dito simula sa 5 milyon. Kung gusto mong tumingin ng bahay dito, kailangan mong magpakita ng patunay ng ari-arian na mahigit 1 milyon. Hoy, gusto lang naming tumingin ng bahay at kailangan mo ng patunay ng ari-ari. Siyempre, kung hindi, kahit sino ay pwedeng pumunta at tumingin ng bahay. Titingin lang pero hindi bibili at mapapagod kami. Mawalang galang po, sir at ma'am. Ipapakita ko po sa inyo ang mga bahay. Aba. Mga walang perang talunan. At may kapal pa sila ng mukha para tumingin ng bahay. Bata, sinasabi ko sa'yo, ano bang punto ng pagpapakita sa kanila ng bahay? Wala naman silang pambili. Akin yang linya. nakakatawa. Isang lalaking hindi kayang magbayad ng ilang milyon para sa bigay kaya, isang talunan, at gusto niyang bumili ng bahay dito. Kaya mo bang bayaran? Anong problema, babe? Wala. Bigla akong nagpapasalamat. Buti na lang, hindi ako pumayag sa talunang iyon. Kung hindi ako makakapunta rito para tumingin ng bahay. May taste ka. Kalimutan mo na ang mga talunang ito. Pakita mo na lang sa amin ang mga bahay. Agad-agad, mga VIP. Dito po. Hoy, sandali lang. Paano ninyo ginaganyan ang mga tao? Pinahirapan ninyo kami sa pagtingin ng bahay. Pero para sa kanila, hindi lang kayo sabik. Hindi nyo man lang in-verify ang Nagbibiro ka ba? Tingnan mo kayo, mga talunan. Hindi nga kayo pinalayas. Awa na yon. At may kapal pa kayong magreklamo? Tama. Tara. Tingnan ko nga. Isang delivery guy. 2 temporaryo. Mga basura lang. Tingnan mo buong pamilya mo.
Kita nyo sa isang taon ay mas mababa pa sa baon ni Sean. Sa isang araw, akala mo ba kaya mong makipag-compete? Ang kapal ng mukha mo. Lahat ng trabaho ay marangal. Kayong pamilya ay nabubuhay sa iba. Wala kayong pinagkaiba sa amin. Nagabito. Talunan, anong alam mo? Si Sean nag-propose na kay Monica. Magiging manugang na namin siya. May pera siyang pambili ng bahay. Kaya mo ba? Buti na lang si ate sa blind ay hindi nagkagusto sa talunang gaya mo. Kung hindi, hindi namin makikilala si Sean. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Palabasin niyo muna sila at bibilhan ko kayo ng bahay ng buo. Security, Ate, sila ay mga bisita. Hindi naman tama, di ba? anong problema? Ang mga talunan nasa slum. Hindi sila dapat pumunta rito. Ang pagpunta nila ay makakasira sa benta natin. Palabasin sila. Sinong may gana na hawakan si Mr. Long? Presidente Lou ng Lou Group. Isang maliit na ahensya ng real estate ay may ganang hawakan ang lalaki ko. Naghahanap ka ng gulo. Dalawang CEO. Bakit kayo nandito ngayon? Ang kapal ng mukha mo. Ginanyan mo siya. Ate, ingatan mo ang iyong image. Sa tingin ko, may taong balisa ang puso. Nagsasalita ng walang isip. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo? Ako? Nabalitaan ko na si Mr. Long ay bibili ng bahay. Kaya pumunta ako para tulungan siyang pumili. Oh my God! Itong lalaki! Sino ba siya? Dalawang babaeng CEO ang nag-aagawan sa kanya. At hinamak ko lang siya. Patay na ako! Nasaktan ko siya! Ano ang gagawin ko? Kukunin ko lahat ng nasa gitna. Sa pangalan ni Mr. Long. Ihahanda ko ang kontrata. Ate, anong nangyayari? Ang mga bahay na ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Paano? Paano mo nalang ibinigay sa kanya? Ano pa kaya? Alagang lalaki siya. Ang sarap ng alagang buhay na ito. Ate, gusto ko rin. Tumahimik ka. Sandali lang. Kukunin ko ang buong development. Ilagay sa pangalan. Sir Leng, mahigit 100 milyon ang halaga nito. Sigurado ka? Ano? Hindi? Hindi yon. Ibig kong sabihin, mahal ito. Pagkatapos kong maisara ang deal, hindi ka ba makakakuha rin ng komisyon na mahigit 1 milyon? Ayaw mo? Gusto ko. Mga ginoo? Intern lang siya. Kakasimula pa lang. Wala pang alam. Paano kung ako na ang pumirma ng kontrata para sa inyong dalawa? Layas. Isang lalaking binubuhay. Ano bang maganda sa kanya? Pero mukhang maayos naman ang pamumuhay niya. Ate, paano kung ganito? Sabihin mo kay siya na humanap ng paraan para tulungan akong makahanap ng mayamang babae rin. Gusto ko rin alagaan. Tumahimik ka. Felix, ang dalawang ito ay mga big shot at sobra ang tulong nila sa atin. Dapat maging mabait ka sa kanila. Kontrolin mo ang init ng ulo mo. Mom, may problema lang po ako sa mga taong snob at mainitin ang ulo. Ate, sa tingin ko, si Felix ay hindi basta-basta. Baka dapat mong pag-isipan muli. Tingnan mo, ang daming nag-aagawan sa kanya. Honey, ano ang kailangan mo? Felix, magdiborsyo na tayo. Akala mo mahirap ako, di ba? Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kaya pinili mong magdiborsyo, di ba? Nitong mga nakaraang araw, naranasan mo ang high society. Dagdag pa ang mga bahay na ito bilang kabayaran. Sapat na iyon. Minamaliit mo rin ako. Talaga? Hindi naman. Pero, oras na para gumising ka. Siya. Kung iyan ang sabi mo, wala na akong masasabi. Kung tutuusin, ikaw at ako ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Ang hinahangaan ko ay isang tulad ng Dragon King. Hindi isang taong, kapag may problema, umaasa sa akin. Jack, syempre, hindi kita minamaliit, pero sa ganitong paraan lang ay mawawala sa iyo ang mga damdaming hindi dapat umiral. Mas mabuti ito para sa iyo. Sa huli, ikaw ang dapat umasa sa sarili mo. Anak, nakita mo ba yon? Ito ang nangyayari sa isang lalaking inaalagaan. Wala namang libreng tanghalian. Itong kawawang talunan, wala na siyang aasahan na susuporta sa kanya. Tingnan natin kung paano siya magpapakalakas ngayon. Sean, itong dalawa, mga basura lang. Hindi na natin sila makikita. Tama, nakasama ang talunan na yan, ang malas naman. Tara na, maghanap tayo ng bahay sa ibang lugar. Bye! Ito ang imbitasyon sa bangkete ng pagbabalik ng Dragon King. Pwede kang pumunta at makilala ang mga bigating tao, makipag-ugnayan. Bangkete lang naman. Kung gusto kong pumunta, hindi ko na kailangan ng imbitasyon. Ma, tara na. Bro, huwag kang malungkot. Babae lang yan. Isang lalaking kasing galing mo. Madaling makahanap ng babae.
Ting. Huh. Ako ang nag-divorce. Bakit ang saya mo? Hindi naman. Huwag ka nga. Ma, tingnan mo siya. Si. Siya ay isang mataas na klaseng babae. Hindi natin kaya. Tapos na. Kalimutan mo na. Ngayon, magsaya na lang tayo bilang pamilya. Kumain at uminom. Kalimutan ang mga problema. Tara, mag-toast tayo. Cheers! Ma, kumusta ang luto ko? Ang galing ng anak ko. Cheers, cheers! Ma, hindi na ako makainom. Kailangan kong maligo. May dadaluhan akong bangkete. Si. Ting, Paano ka Oy. Tina, lasing ka. Kalokohan? Hindi ako lasing. Ako lang. Pero magkapatid tayo. Hindi tayo magkadugo. Anong klaseng magkapatid tayo? Ako. Alam mo naman iyon. Matagal na kitang gusto. Tina, ikaw. Tigil na ang pagtakbo. Mahal kita. Luna, medyo matanda na si Mr. Quinn. Pero ang mga nakakatanda, marunong mag-alaga sa'yo. Makinig ka sa nanay mo. Bigyan mo ng pagkakataon si Mr. Quinn. Ma, nakalimutan mo ba ang pangako mo sa akin? Kakadiborsyo ko lang kay Ryan. At ngayon pinipilit mo akong pakasalan si Mr. Quinn. Hindi ba't para lang sa black card na ito? Ano ang alam mo? Hindi na kaya ng pamilyang Moon. Sa black card na ito, makakaupo tayo kasama ang Dragon King at kakain sa iisang mesa. Makakabangon pa ang pamilyang Moon. Nanay, hindi ba ang Dragon King ay nag-propose dati sa ate ko? Hindi naman mahirap kausapin siya, di ba? Ang balita ng pagbabalik ng Dragon King ay kumalat na sa buong Jiang City. Lahat ng mga tagapagmana at bilyonaryo ay nagkakagulong pumila hanggang Amerika. Sa tingin mo ba, magiging interesado siya sa atin? Yue, makinig ka lang sa magulang mo sa pagkakataong ito. Ang pagkakataong makakain kasama ang Dragon King ay napakahalaga. At ang pagiging girlfriend ni Mr. Kwan maganda rin para sa'yo. Maganda para sa'yo. Yue, tama na tama si Tito at Tita. Itong black gold card ko ay napakahalaga. May nag-alok ng 200 milyon at hindi ko binenta. Ngayon, ginagamit ko ito para makuha ka. Hindi ba sapat iyon? Kung ayaw kong gawin ang isang bagay, walang makakapilit sa akin. Kailangan mong makinig sa akin dito. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ang tigas ng ulo mo? Ipipilit mong pakasalan ang mahirap na delivery boy na iyon sa halip na si Mr. Kwan na makakatulong sa atin na umangat? Si Mr. Kwan na makakatulong sa atin na umangat? Nanay, dahil lang sa black gold card, ibinenta mo ako sa pamilya Kwan. Hindi ito pagbebenta. Nagsasakripisyo ka para sa pamilya Leng. Ganoon din ang naranasan ko noong kasing edad kita. Masasanay ka rin dito, unti-unti. Bakit hindi mo subukang makilala si Mr. Kwan? Baka makikita mo na si Mr. Kwan ay isang mabuting lalaki talaga. Tita, huwag kang mag-alala. Kapag kasama ko na si Yeyu, ang black gold card na ito ay magiging Diyos. Black gold card lang yan. Kaya ko Leo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Delivery guy ka lang. Bukod sa pagyayabang mo, ano pa bang kaya mong gawin? Sinabi ko sa'yo, ikaw, na delivery guy na palamunin, pumupunta ka rito para magyabang. Yung imbitasyon mo, malamang binigay lang sa'yo, di ba? Paano mo nakuha yung black card? Huwag mong sabihin, dahil lang sa pagyayabang mo. Mukhang yung pambubugbog na nakuha mo noong nakaraan ay hindi ka pa rin natuto dahil minamaliit mo ako. Kaya mo bang makipagpustahan sa akin? Pustahan sa ano? Pustahan kung makukuha ko ang black card at mapapunta ang pamilya Leng sa iisang mesa kasama ang Dragon King. Sige. At kung matalo ka, Kung matalo ako, babaliin ko ang sarili kong mga binti. Dudukitin ko ang sarili kong mga mata. At mula ngayon, mawawala na ako ng tuluyan sa paningin ni Miss Leng. Leo, alam mo ba ang sinasabi mo? Kuya, kasama mo ako. Hindi mo na kailangang gawin to. Hindi mo na kailangang baliin ang iyong mga binti o dukitin ang iyong mga mata. Nagkakamali ka. Hindi ako nagsasakripisyo para sa katuwiran. Siguradong mananalo ako sa pustahang ito. Kung matalo ka, sa harap ng lahat ng narito, tatahol ka na parang aso at gagapang palabas. sige, tanggap ko. Ang welcome banquet mga 10 minuto na lang. Kung sa loob ng 10 minuto, hindi mo makuha ang black card na ito, kung gayon ang pangalawang anak na babae ng pamilya Leng hindi ka na kayang protektahan. Tara na. Mahal, Baliw ka ba?
Paano ka nangahas pumusta ng tiyak na talo? Alam mo ba, kung matalo ka, walang sino man dito ang makakaprotect. Mahal, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Wala kang sinira. Bakit mo pa ako ginugulo? Si Mr. Kwan ay handa na ibigay sa atin ang Black Gold Card. Ngayon, tingnan mo ang ginawa mo. Pumunta ka rito at pinalayas mo si Mr. Kwan. Bayaw, kaya mo ba talaga? May tiwala ka ba sa akin? Siyempre may tiwala ako sa iyo, Bayaw. Kung talagang gagawin mo, bibigyan kita ng lihim na gantimpala. Sis, hiwalay na kami ni Jack. Tigilan mo na siyang tawaging brother-in-law. At itong Black Gold Card, sinubukan na ng pamilya natin ang lahat, pero hindi pa rin makuha. Wala siya. Paano niya iyon makukuha? Eto ang 3 milyon. Sapat na ito para sa ngayon. Kunin mo ito at umalis ka na. Sa malayo hanggat maaari. O kaya maiipit. Hindi ko kailangan yan. Mahal. Hindi ba lagi kang nagtataka sa tunay kong pagkatao? Ngayon, sasagutin na kita. Pinabati ng palasyo ng Dragon King ang pagbabalik ng Dragon King. Maligayang pagbabalik. Tumayo. Alam ng nanay mo na bumalik ka. Papunta na siya. Bakit nandito rin siya? Huwag na siyang pansinin. Umanda ka. Talunan ka. Akala ko natakot ka na. Tina! Anong meron sa kanila? Nagbibihis lang. Narinig ko ngayon, ang mga magulang ng Dragon King ay pumipili ng asawa para sa anak nila. Tingnan mo sila. Lahat nag-aagawan para mauna. Pumipili ng asawa? Oh. Pero bro, huwag kang mag-alala. Sumpa ako. Hindi ako pupunta. Tina, tingin ko, dapat sumali ka pa rin. Bakit? Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya mo anong malas ang nakuha mo para pumunta sa return banquet ng Dragon King. Ano ang gusto mo? Bata, wala kang backup ngayon ha? Ngayon, panoorin mo ako na patalsikin. Nagawa mo na. Miss Frost, iniwan ka, ha? Sinasabi ko sa'yo. Kung walang proteksyon ng babae, magiging cute ka lang palagi. Hindi ka na makakabangon. Ang pamilya mo ang pinag-uusapan ko. Hindi ka natututo, di ba? Dati, yung anak mong kawawa ang napalad. Sumabit siya kay Miss Frost, pero mabilis din siyang iniwan. Ngayon, gusto mo ang anak mong contractual na sumabit sa Dragon King at hindi mo man lang nakikita kung anong klaseng basura siya. Bakit magugustuhan ng Dragon King ang ganyan? Anong problema sa akin? Nandoon ang banyo. Umihi ka at tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka namin ininsulto. Ikaw, bakit mo kami ganyan kausapin? E di sasabihin ko sa'yo. Bakit? Mahirap ka. Kailangan mong lumuhod. At tiisin mo. Nakuha mo? Ikaw, sweetie, na naginip ka pa rin ng Dragon King? Mangarap ka pa. Ikaw, Sino ka bang akala mo? Ang kapal ng mukha mong apihin ang pamilya ko? Pasensya na, sandali lang. Hindi siya ang sumabit sa Dragon King, kundi ang Dragon King ang dumating para manligaw sa kanya. Nakatawa ba yan? Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw, dumating na ang Dragon... Magandang gabi, Madam Long. Magandang gabi, lahat. Sigurado akong alam ninyong lahat kung bakit ako narito. Narito ako ngayon para humanap ng manugang na babae. Magtatanong ako biglaan. Sino mang dalaga ang makasagot ng tama ang magiging manugang ng pamilyang Long? Mandy, nasa iyo na. nanay. Pero, engaged na ako kay Sean. May hahambing ba si Sean sa Dragon King? Kung ikaw ang mapili, kahit na i-cancel mo ang engagement dito mismo, hindi siya maglalakas loob na magsalita. Kayong dalawa, kung magiging manugang kayo ng pamilyang Long, ano mang sabihin ninyo pagkatapos noon, papayag si nanay. Kahit walang black gold letter, basta't maging manugang tayo ng pamilyang Long, ang Leng Group natin ay maaaring makalabas sa problema. Tama. Dati, para iwasan si Mr. Quinn, sinadya mong pakasalan ang kawawang yon. Ngayon hiwalay ka na. Hindi kita sinisisi. Mula ngayon, umasta ka ng maayos. Opo. Sige, salubungin natin si Ryan. Shane, Mr. Quinn, umakyat kayo sa entablado. Sunod, bibigyan ko kayong lahat ng hamon. Lahat, pumili kayo ng gusto ninyong manugang. Kapag pumili na kayo, walang atrasan. Ito si Young Master Shane. Siya ang Young Master ng Sha Group. 10 milyon ang taunang kita niya. Maganda. Ito si Mr. Quinn. Siya ang tagapagmana ng Queen galing sa kabisera. Sobra siyang yaman. At ito, ay isang simpleng lalaki, isang delivery driver. 100,000 lang ang taunang kita niya, pero napakatapat niya sa pamilya. Loyal din siya sa pag-ibig, at masipag siyang magtrabaho ng walang reklamo. Sigurado akong lahat ay nakapili na ng ideal nilang manugang. Kapag pumili na kayo, dapat mong tuparin ang pangako. Kapag pumili ka,
Dapat mong tuparin ang iyong pangako. Nanay, pakiramdam ko pagsubok ito ng pagkatao. Kung pipiliin natin ang pinakakaraniwang Leo, pipiliin ba tayo ng Dragon King? Naku, bobong bata. Nagbabasa ka ba ng napakaraming nobela? Pagsubok ng pagkatao? Maliban kung may tanga, sino bang tatanggi sa young master ng kabisera? At sa halip ay pumili ng isang cute na delivery guy? Pero nanay, Sige, magpakabait ka. Huwag mong patagalin ang ate mo. Kayo dalawa, bukod kay Leo, Mr. Quinn o Mr. Sean, maaari kayong pumili ng alinman. Hindi pwede. Gusto kong pumili ng bayaw. Naiintindihan ko na yata. Ang mga pumasa ay sina Luna, Cora, at Jade, at Tina. Mangyaring batiin ang 4 na dalaga na pumunta sa backstage at magbihis ng wedding dress. Ma'am Long, gusto ko lang itanong, bakit sila ang napili, pero hindi si Mandy natin? Dahil pinili nila si Flynn. Ma'am Long, sa tingin ko, hindi ito patas. O, sabihin mo kung paano ito hindi patas. Itong si Flynn, nag-blind date kami. Delivery guy lang siya. At nakipag-blind date na siya sa mahigit 10. Walang normal na babae ang pipili sa kanya. Ma'am Long, gusto ko malaman, bakit kailangan naming piliin siya para pumasa? Ito ay hindi patas. oo, tutol ako. Medyo matanda na ako. Pero mas magaling pa rin ako kaysa sa delivery guy na ito. Itong lalaking ito ay isang talunan. Mababa ang estado. Hindi ko maintindihan bakit kailangan din namin siyang piliin. Ganito rin ba ang iniisip ninyong Mrs. Long, kahit na pumasa ang anak ko, pero ang kondisyong ito ay talagang hindi makatwiran. Nanay, Tumahimik ka. hindi ba sa tingin mo, Mrs. Long? Magkakaroon ba ng iba pang pagsusulit? Kung hindi ko ito sasabihin ngayon, babagsak ka mamaya. Nanay, ano ang sinasabi mo? Hindi ba kami pumasa sa pagsusulit? Hindi ba sa tingin mo ang mga pamantayan ni Mrs. Long kasalukuyang pagsusuri ay napaka-problema? pumasa kayong lahat sa pagsusulit? Basta handa kayo. Maaari ninyong pakasalan ng anak ko, Dragon. Handa ba kayo? Hindi kayo handa. Kayong dalawang pasaway. Gusto ninyo ba akong Ging, Long, ayaw ko po, dahil may kasintahan na ako. Tumahimik ka, batang hamak. Huwag mong sabihin. Oh, si Ryan. Ako. Kahit wala kang pinag-aralan o kakayahan, at halos wala kang kinikita sa isang taon, pero napakaalaga mo sa pamilya mo, at napakabuti mo sa akin, at sinsero mo akong tratuhin. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimula. Umibig sa iyo. Sayang, hiwalay na tayo. Baliw ka ba, batang hamak? Sisiraiin mo ang pamilya natin. Ako. Stella, huwag kang gaya ng ate mo. Bayaw, kahit wala kang pera, mabuti kang tao. Kung hindi ka nila pakakasalan, ako na lang. Ikaw ang pinakagusto. Nakakabaliw talaga sa akin ang dalawang babaeng ito. at ang dahilan mo sa pagtanggi? Ako? Siyempre, gusto ko lang si Ryan. Gusto ko siyang pakasalan. Mabuti. At ikaw? Ang kuya ko ang pinakamagaling na lalaki sa mundo. Palagi akong lihim na umiibig sa kanya. Hindi ako nagbago, kaya siya lang ang papakasalan ko sa buhay na ito. Hindi ako magpapakasal sa ibang lalaki. May sasabihin ka ba? May sasabihin ako, bata, mukhang hindi pa naaayos ang pusta natin. Kung tama ang alala ko, kailangang baliin ng talo ang sarili niyang mga binti. Dukitin ang sarili niyang mga mata. Talo ka. Sige, kung hindi, kailangan kong tumawag ng tao para tulungan ka. Sinabi ko nga na tutulungan ko ang pamilya Lane makakuha ng Black Gold Invitation. Pero hindi ko sinabi kung kailan, di ba? Ikaw sinusubukan mong sumira sa Mr. King, bakit mo pa sasayangin ang boses mo sa kanya? Puro siya yabang. Patunayan mo kung sino ang boss. Anong pagmamadali? Black Gold card lang yan. Kahit hindi ko ito ipakita, panalo na ako sa pustahan na ito. Anong ibig sabihin? Gusto mo ang Black Gold card. Ang gusto mo lang ay ang pamilya Lane. Maupo sa mesa ng Dragon King. Ngayon, binibigyan kita ng karapatang yon. Umupo ka na sa mesa ng Dragon King. Anong akala mo sa sarili mo? Akala mo ba, masasabi mo sa amin kung saan uupo? At susunod lang kami? Tama. Sa ganitong sitwasyon, ang yabang mo pa rin. Sa tingin ko, mas mabuti pang baliin mo ang sarili mong mga binti at gumapang palabas. Kung tama ang pagkakaalala ko, sabi mo noon ikaw ang Dragon King. Ang pag-angkin na ikaw ang Dragon King ay parusang kamatayan. Hintayin mo lang. Guardia, kunin itong gago, baliin ang kanyang mga binti, bunutan ang kanyang mga mata, at itapon siya sa mga aso. Ang lakas ng loob mo. Ito ang sekretarya ng Dragon King. Ang pagdating niya ay nangangahulugang nandito ang Dragon King. Darating ba talaga ang Dragon King? Naglakas loob kang magpanggap na Dragon King? Kahit dumating ang mga Diyos, hindi ka nila kayang iligtas. Bro, baka umalis na lang tayo. Mabuhay ang Dragon King! Mabuhay ang Dragon King! Dragon King. Dragon King!
Paano nangyari iyan? Hihi, paano siya naging dragon? Itong cute na delivery guy. Paano naging Dragon King yan? Tinanggihan ko pa siya dati. So, tinanggihan ko ang Dragon King. 4 na dilag. Ngayon, pwede na kayong magpalit ng damit. Natalo ka sa pustahan. Dapat mong tuparin ang pangako mo, di ba? Tumahol na parang aso, baliin ang sarili kong binti. Dragon King o hindi, patay ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Dragon King, hindi ko alam na ikaw pala. Guilty ako, nagsisisi. Sorry, mali ako. Ngayon ka lang humihingi ng tawad at nagmamakaawa. Medyo huli na, di ba? Issue ang utos ng Dragon King. Lahat ng nagkasala sa akin at kanilang pamilya. I freeze ang lahat ng personal na assets. I dissolve ang mga negosyo ng pamilya. Kung may sumuway, tulungan mo sila. Opo. Anak, ngayong tapos na ang mga simpleng bagay. Oras na para sa totoong usap. Negosyo. Anak, lahat ng 4 ay magaganda. Pumili ka ng isa na pakakasalan. Ate, kasalanan mo lahat to. Masyado kang materialistic. Nawala ang pagkakataon na gawing Dragon King ang aking bayaw. Naging bulag at tanga ako. Bro, piliin mo ako. Kaya kitang lutuan. Drake, gusto kong manatiling asawa mo. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng meron ako. Bayaw, gusto kita. Hayaan mo akong pakasalan ka, kasama ng ate ko. Anak, pumili ka. Pwede ko bang kunin silang lahat? Ano?